Si Yunfei ay nataranta. Mukhang kailangan na niyang gamitin ang lihim na yaman ng pamilyang yun. Ginamit niya ang lahat ng lakas para sa kanyang galaw. Ang Zuan Bingbi lumistikong pader na yelo. Pinagmasdan ni Qing Yun. Gagamit ng lihim na yaman. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng isang lilang bato na napapalibutan ng yelo at nyebe. Ginamit niya ang pamamaraang iyon upang patigasin ang atake ng puso ng espada. Napakalakas ng kanyang galaw na pati ang mga dahon sa lupa ay naapektuhan. Unti-unting nanigas ang katawan ni Jianzin. Sumigaw ng malakas si Wuya. Iyan ay Bingpu Zinyu kaluluwang yelo na puso ng Jade. Napakawalan Jia. Ginamit pa ang lihim na yaman ng pamilya para mang-atake ng patago. Humihina na si Jianzin at apektado ng nagyayelong atake ni Yunfei. Habang si Yunfei naman ay tumatawa ng malakas sa tuwa. Sa isang pastahan, ang mahalaga ay manalo o matalo. Kahit anong paraan pa ang gamitin. Tapos na, pumikit si Jianzin. Tila tinanggap na niya ang pagkatalo. Bigla siyang naglabas ng malakas na enerhiya. Sinira ang yelo sa paligid niya. Nagulat si Yunfei. Ano? Ngumiti ng mayabang si Jianzin. Zhanghen Jianju, duan yu formula ng espada ng hinanakit ni Zhang, putulin ang ulan. Pagkatapos ay direkta siyang nagpakawala ng sunod-sunod na mapagpasyang atake kay Yunfei. Natalo si Yunfei sa ere. Habang si Jianzin ay matatag na nakatayo at nagdeklara. Nanalo ako. Si Yunfei, duguan, ay bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala si Yunche. Natalo talaga. Tila hindi na nagulat si Qing Yun. Minamaliit ninyo ang aking nakababatang kapatid na babae Shamei. Nararapat lang na matalo kayo. Pinagmasdan ni Qing Yun si Jianzin habang bumababa at pinuri ito sa isip. Hindi lang ang kanyang pamamaraan sa espada at intensyon ng espada ang humusay. Kundi sa pagkakataong ito ay nahanap niya ang punto ng kahinaan mula sa labas. Tinipon ng lakas upang sirain ito mula sa loob. At hindi nataranta sa panganib. Natuto ba si Shamei mula sa nakaraang pagsira ng porma sayon? Kaya pala siya isang henyo sa pag-aaral. Nagsalita si Qing Yun para mag-imbita. Susunod na laban. Sino ang lalaban sa akin? Masiglang tumugon si Yunfeng. Ako. Paalala ni Yunche. Sa labang ito, hindi siya dapat manalo. Tiniyak ni Yunfeng. Huwag kayong mag-alala. Elder, nasa linggang realm lang naman siya. Siguradong mananalo ako. Magkaharap ang dalawa. Puno ng nakamamatay na aura. Umalingaw-ngaw ang boses ni Yunche. Nagsimula na ang ikatlong pastahan. Unang umatake si Qing Yun. Nagpalabas siya ng mga antang-antang fu na pumalibot sa kanya. Nagtanong ang isang miyembro ng pamilyang yun. Hindi ba siya mula sa sekta ng espada Jianzhong? Bakit siya gumagamit ng mga antang-antang? Mayabang na sinabi ni Yunfeng. Ganitong kaliit na pamamaraan. Naglalakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ng eksperto. Madali lang kitang dudurugin. Nagpakita siya ng tiwala sa sarili habang nagtitipon ng lakas. Nagutos. Wasakin. Mabilis na sumugod ang kanyang lakas. Tumama sa depensibong porma sayon na pumapalibot kay Qing Yun. Biglang nagkaroon ng butas sa porma sayon ng mga antang-antang. Ang lakas ni Yunfeng ay sinipsip ng porma sayon. At si Qing Yun ay hindi nasaktan. Lubhang nagulat si Yunfeng. Paano nangyari iyon? Ang buong lakas kong atake ay hindi man lang nakasugat sa porma sayon. Si Yunche at ang kanyang mga disipulo ay labis na natakot. Napakalakas ng kapatid na Yunfeng. Pero hindi niya masira ang porma sayon ng isang nasa linggang realm. Ano ba talaga ang pinagmulan nitong si Hua Qinbian? Paano siya nakakagawa ng ganito kahusay na depensibong pamamaraan? Nagtaka si Yunche. Hindi kaya isa siyang nakatagong maestro ng porma sayon ng mga antang-antang. Nang makita ito ni Yunfeng. Kahit medyo natakot ay patuloy pa rin siyang umatake sa porma sayon ni Qing Yun. Pesteng yawa, sirain mo. Libu-libong atake ang sunod-sunod na tumama sa depensa ni Qing Yun. Tila kampante si Qing Yun sa loob ng porma sayon. Humikab pa siya na parang minamaliit ang kalaban. Nagkagulo ang panig ng pamilyang yun. Siya, humihikab pa siya. Hindi rin makapaniwala si Wuya. Ganoon ba kalakas ang porma sayon ng mga antang-antang ni Kuya Hua? Kaya pala naprotektahan niya ang sarili sa komperensya ng mga henyo noon. Alam na ni Jianzin noon pa. Ang talento ni Kuya ay mas malakas pa. Hindi lang sa sining ng antang-antang. Matapos ang sunod-sunod na atake. Napagod na rin si Yunfeng.
Bumaba siya sa lupa at huminto sa pag-atake. Nang makita ito ni Qingyun, dahan-dahan niyang inalis ang depensa. Bumantong hininga siya. Mukhang hindi ko sinasadyang napalakas masyado ang porma sayon. Ngumiti siya at bumigkas ng engkantasyon. Oras na para tapusin ito. Nagpalabas siya ng Chenian siya atake ng 1,000 taon. Sunod-sunod na mga bato ang sumugod kay Yunfeng. Mayabang niyang sinabi, "Berde ka pa." Walang tigil ang sigaw ng sakit ni Yunfeng. Nang makita ito ni Wuya at Jianzin, natahimik sila. Masyado namang isip bata si Kuya Hua. Hirap na tumayo si Yunfeng habang nanginginig ang katawan. Napakatusaw ng galaw na ito. Hua Qingyun, isa ka ring disipulo ng matuwid na sekta ng espada. Pero gumagamit ka ng ganitong masamang pamamaraan sa laban. Napakababa. Kung may tapang ka, lumaban ka ng harapan. Nainis si Qingyun. Ito ba ang tuso at walang hiya? Nagpalabas siya ng daan-daang anteng-anteng na sumugod kay Yunfeng. Hindi siya nakaiwas. At si Yunfeng ay winasak ng porma sayon ng mga anteng-anteng. Halos wala nang matakasin. Bumagsak siya sa harap ni Yunche. Ngayon lang naramdaman ni Yunche ang takot. Maingat siyang tumingin kay Qingyun. Kalmadong sinabi ni Qingyun. Nanalo na kami ng 2 laban. Natalo kayo sa pustahang ito. Ibigay niyo na ang inyong mga sisidlan ng imbakan. Naisip ni Yunche. Malamang isa siyang elder ng Qingyun Sword Sect na nagtatago ng tunay na lakas. Kung lalabanan ko siya ngayon at hindi ko matatapos ang misyong ipinagkatiwala ng nakatataas. Hindi ba't mas malaki ang mawawala sa akin? Isang disipulo ng pamilyang yun ang nagmamadaling nagsabi. Elder, pinaghirapan nating makuha ang mga espiritual na yamang ito. Hindi pa siya tapos magsalita nang sumigaw si Yunche. Ibigay mo. Ang sisidlan ng espiritual na yaman ay napunta sa kamay ni Qingyun. Magalang na sinabi ni Qingyun. Salamat, Elder Yun. Sumimangot si Yunche. Tandaan ko ang nangyari ngayon. Hua Qingyun. Sa susunod na magkaroon ng pagkakataon, sisiguraduhin ng pamilyang yun na pagbabayaran ka ng doble. Nakatayo si Jianzin sa harap ng porma sayon ng teleportasyon. Tuwang-tuwa si Wuya. Sapat na ang mga espiritual na mineral dito para tumaas ng isang malaking kaharian ang ating lakas. Masigla niyang sinabi. Bukod dito, walang aura ng mga halimaw na hayop sa 2 palapag ng lihim na kaharian. Ibig sabihin, malaya tayong makakakuha ng kahit ano. Isang miyembro ang nagtanong. Isang lugar para magpalakas. Napakabait naman nitong si Emperador Qing. Itinuro ni Yan Wu ang isang direksyon. Iyon ay itim na bato ng mahiwagang liwanag, itim na makinang na bato. Ang mga bato ay lumitaw ng kumpol-kumpol sa lupa at sa mga pader ng bato. Namangha si Yan Wu. Bakit ang dami nito rito? Nagtaka si Qingyun. Ano bang espesyal sa itim na bato ng mahiwagang liwanag? Paliwanag ni Jianzin. Ang itim na bato ng mahiwagang liwanag ay napakabihira sa mundo ng mga kultibador. Hindi lang ito napakatigas, kundi kaya rin itong tiisin ang malalakas na atake. Bukod dito, may kakayahan itong sumipsip ng espiritual na enerhiya. At ito ang pangunahing materyal sa paggawa ng depensibong espiritual na sandata na kalasag ng kadiliman. Sa buong mundo ng mga kultibador, hindi hihigit sa 10 ang bilang ng kalasag ng kadiliman. Hindi ko akalain na ganito karami ang itim na bato ng mahiwagang liwanag dito. Isang atake ang pinakawalan patungo sa itim na bato ng mahiwagang liwanag. Sinusubukang kunin ito, ngunit nanatili ang bato. Humanga si Wuya. Hindi man lang natinag. Nagboluntaryo si Yan Wu. Subukan ko. Ang ganitong kayamanan ay para lang sa pangunahing tauhan. Pagkasabi nito, buong lakas siyang sumugod sa itim na bato ng mahiwagang liwanag. Matapos ang puting usok, lumitaw ang bato. Sa malapitang tingin, tila walang kahit isang bitak. Dismayadong tiningnan ni Yan Wu ang bato. Ang buong lakas kong atake. Ganito lang ang epekto. Totoo ba ito? Sayang naman. Tila walang pakialam si Qingyun. Walang tigil sa paghihinayang ang lahat. Oo nga, ang hirap makakita ng ganito karami tapos hindi pa natin madadala. Sayang talaga. Nagtanong si Jianzin kay Qingyun. Kuya, hindi mo susubukan. Naisip ni Qingyun. Nandito ako para hanapin ang magic na halimuyak na espiritong Jade. Bakit ako mag-aaksaya ng lakas? Masaya siyang nag-isip ng isasagot. Shimei, hindi mo ba alam na wala akong pakialam sa katanyagan at kayamanan? Palagi kong gusto ang payapa at malayang buhay ng isang kultibador.
At kung ang batong ito ay talagang hindi makukuha, wala itong gaanong halaga sa atin. Lumapit si Yanwo para tingnan. Ang isang piraso ng itim na bato ng mahiwagang liwanag na ito ay katumbas ng 3,000 espiritual na bato. Sa buong ikalawang palapag ng lihim na kaharian. Ito ang pinakamahalaga. Nagulat si Qingyun nang marinig iyon. 3,000 espiritual na bato. Ganoon kahalaga ang itim na batong ito. Kaunting description ng karakter ni Qingyun, si Qingyun ay tamad. Karaniwang hindi interesado sa mga misyon ng sekta. At umaasa lamang sa sahod mula sa sekta para mabuhay. Bukod dito, hindi mataas ang sahod mula sa sekta kaya medyo gipit ang kanyang pamumuhay. Pagdating sa mga limitadong edisyon ng libro, hanggang tingin na lang siya at pinipigilan ang pagnanais na matuto ng kaalaman. Nagsimulang matukso si Qingyun. Kung ganoon kahalaga ang mga itim na bato ng mahiwagang liwanag na ito. Magiging mayaman kaya ako agad pagkatapos dalhin ito pabalik. Nang maisip iyon, agad siyang naglabas ng espada at sumigaw. Subukan ko. Medyo nag-aalalang tumingin sa kanya si Wuya. Kapatid na Hua, ang tigas ng itim na bato ng mahiwagang liwanag na ito ay higit pa sa inaasahan mo. Kahit kaming dalawa ni Yanwo, gamit ang buong lakas, ay nahihirapang makuha ito. Kung gagawin mo iyan, baka masira lang ang espada mo. Dagdag ni Yanwo. Oo nga, kahit sa antas ng kultibasyon natin. Hindi tayo makakagawa ng malaking pinsala. Isang pares ng paa ang dahan-daang humakbang pasulong sa gitna ng mga durog na bato. Pinagpawisan si Yanwo sa pag-aalala. Anong nangyayari? Ang tanawin sa harap nila ay isang grupo ng mga kapatid na may mga sugat at masakit na nakatingin sa isang figurang bato na matatag na nakatayo sa gitna ng kakaibang berdeng enerhiya. Ang taong bato na may malamig na berdeng mga mata ay hindi gumagalaw. Nakatitig ito sa unahan. Sumimangot si Yunche. Nalilito. Pesteng yawa. Bakit may ganito rito? Isang kapatid ang tumalon. Nagpakawala ng suntok kasama ang kanyang pulang espiritual na enerhiya. Hindi ako naniniwala na isang bantay pinto lang ang makakapigil sa ating lahat. Walang imik ang taong bato. Sinuntok siya. Ang kilos na ito ay nagpadilat sa mga mata ng kapatid sa takot. Pagkaraan lang ng isang segundo, tumilapon na siya. Malamig na bumigkas ng 2 salita ang bantay. Nabigo. Tahimik na nakatayo si Qingyun sa likod. Nakahalukip-kip. Mukhang ordinaryo lang itong bantay pinto pero ang lakas pala. Paliwanag ni Jianzin na nasa tabi niya. Kahit pareho ang antas, halos hindi matatalo ang bantay na ito ng mga kasenlakas niya. At hindi problema para sa kanya ang lumaban sa mas mataas na antas. Kinuyam ni Yanwo ang kanyang kamao. Mukhang ang isang pangunahing tauhan na tulad ko lang ang makakatapos sa kalokohang ito. Pinigilan siya ni Wuya mula sa likuran. Yanwo, hindi ito ang oras para magpakamatay. Hindi niya pinansin. Diretsyong sumugod sa bantay kasama ang kanyang kulay kahel na enerhiya. Halika, tingnan natin kung mas matigas ang katawan mo o ang kamao ko. Saluhin mo ang suntok ko. Laiwo Fentian apoy na sumisila sa langit. Sa isang iglap, naiwasan ng bantay ang atake. Nagulat si Yanwo. Hindi lang iyon. Kinontrol pa nito ang berdeng enerhiya at pinaputok sa kinatatayuan ni Yanwo. Lumikha ng malaking berdeng pagsabog sa ere. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Kahit duguan ang mukha, hindi pa rin siya sumusuko. May kaunting galing din pala ang isang ito. Mabilis na lumapit si Wuya. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Ikaw talaga, masyadong mapusok. Galit na sinabi ni Yanwo. Mukhang kailangan kong magseryoso. Tumawa siya ng malakas. Lumikha ng nagniningas na kulay kahel na enerhiya sa paligid niya. Ngunit wala pa rin itong epekto sa bantay. Naiwasan nito ang lahat ng kanyang atake. Sinuri ni Jianzin ang mga kilos nito. Sa laban, mukhang simple ang mga atake ng bantay. Pero tila may nakatagong batas dito. Tumango si Qingyun. Tama, hindi basta-basta umaatake ang bantay. Sinusuri nito ang mga galaw ni Yanwo. Dagdag ni Qingyun. Hinahanap nito ang kahinaan. Pagkatapos ay magpapakawala ng tiyak na atake. Ang disipulo ng yun. Pagkatapos ay tinawag ni Qingyun si Yanwo. Para masira ang bantay na ito. Kailangan lang ikaw. Sa kabilang panig, umalingaw-ngaw muli ang tawa ni Yanwo habang nakikipaglaban sa bantay. Nagniningas ang kanyang mga mata. Mayabang na ngumiti. Ang sakit na ito ang nagpapagising sa akin. Ganyan nga, mas lumakas ka pa.
Nang makita ang sitwasyon, napangiti na lang si Qing Yun. Mukhang hindi na niya kailangan ng paalala. Tahimik na pinanood ng lahat ang pagbabanggaan ng dalawang kulay berdeng at kahel na enerhiya. Pabulong na pinuri ni Jianzin. Itong si Yanwo, mukhang simple lang mag-isip, pero sa aktwal na laban, mabilis siyang natututo at lumalakas. Sumang-ayon si Wuya. Tama, ang husay talaga ng pakiramdam ni Yanwo sa laban. Tumingin ang dalawa kay Yanwo na puno ng sigla habang sumusuntok. Tinitigan siya ni Qing Yun. Nag-iisip, napakalakas ng likas na kakayahan ni Yanwo sa pakikipaglaban. Marahil hindi pa niya ito napapansin. Ngunit ang kanyang katawan at subconscious ay patuloy na umaangkop sa paraan ng pag-atake ng bantay. Habang naghahanap ng pagkakataon para gumanti, ang suntok ni Yanwo ay malapit na sa gitna ng mukha ng bantay. Isang daliri na lang ang pagitan. Nang bigla nitong bawiin ang berdeng enerhiya at nag-anunsyo. Nalagpasan mo na ang pagsubok. Ang mga salitang ito ay nagpatulala kay Yanwo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang kulay kahel na enerhiya ay mabilis na hinigop papasok sa berdeng enerhiya ng bantay. Kinagat ni Yunche ang labi habang hinihimas ang balbas. Nalagpasan niya. Paano? Lumingon siya sa kanyang disipulo. Pagmasdan ninyong mabuti kung paano sila nakakalagpas. Tingnan kung may pattern ba ang mga atake ng bantay. Sumimangot si Qing Yun habang pinagmamasdan ang kaina-hinalang kilos ni Yunche. Ang mga tagapamilyang yun na ito ay tila palihim na inoobserbahan ang ating paraan ng paglampas. Hindi ko alam kung ano na naman ang binabalak nila. Itinuro niya ang sarili at sinabi kay Jianzin. Shimei, mamaya, ikaw at si kapatid na Wuya ang maunang pumasok sa ikatlong palapag ng lihim na kaharian. Ako ang haarang sa likuran. Mabilis na sumagot si Jianzin. Sige, kuya, mag-ingat ka. Hihintayin ka namin sa ikatlong palapag. Pagkaraan ng isang insenso mga 15 minuto. Nakatayo si Wuya sa harap ng berdeng enerhiya. Itinaas ang kamay ng ianunsyo ng bantay. Nalagpasan mo na ang pagsubok. Nagunat si Qing Yun habang dahan-daang lumalakad. Sa wakas, ako na. Naisip niya sa sarili. Basta't hindi matamaan ng bantay ang kahinaan. Makakalagpas na ako. Depensa lang ng kaunti. Nagpalabas si Qing Yun ng kanyang matingkad na berdeng espiritual na enerhiya. Nang makita ito ng bantay, nagpaalala ito, kung hindi ka lalaban, ituturing kang nabigo. Hinigpitan niya ang hawak sa espada. Hindi ako papayag ang maging tamad ng bantay na ito. Sige, subukan nating lumaban ng kaunti. Itinaas ni Qing Yun ang tatlong daliri ng isang kamay. Habang ang kabilang kamay ay humiwa ng ilang beses gamit ang espada. Pagkatapos ay lumipad para sa isang sorpresang atake na ikinataranta ng bantay at sunod-sunod na samalag. Nagutos si Yunche. Obserbahan ninyo ang kanyang kilos. Nagulat ang lahat. Bakit ang bilis niyang gumalaw? Hindi ko na makita ng malinaw. Nanlaki ang mga mata ng bantay. Napansin na masyadong mataas ang lakas. Tinaasan ang antas ng atake. Sumimangot ng husto si Qing Yun. Tinaasan ang antas ng bantay. Hindi kaya nalaman nito ang tunay kong kultibasyon. Kinagat niya ang labi. Kung ganito, hindi ba't walang katapusan ito? Nakakainis. Hinawakan ni Qing Yun ang espada gamit ang dalawang kamay at humiwa. Lumikha ng mga paikot-ikot na berdeng enerhiya sa hangin. Tiningnan ng bantay ang enerhiyang iyon at sumigaw. Natuklasan na tinamaan ito ng mga atake. Pagkatapos ay sumabog. Lumikha ng makapal na puting usok. Inanunsyo ng bantay. Tapos na ang pagsubok. Nalagpasan mo na. Medyo nalito si Qing Yun. Nagka-error ba ito? Kalaunan. Iilan na lang ang natira sa labas ng ikatlong palapag ng lihim na kaharian. Nakahalukip-kip si Yanwo at tuwang-tuwang ngumiti. Hindi ko akalain na ang bilis mong makalagpas. Mapagkumbabang sinabi ni Qing Yun. Sinwerte lang. Nakatayo ang ilang tao sa gilid ng bangin at nakatingin sa ibaba. Isang boses ang nagtanong. Ito na ba ang ikatlong palapag ng lihim na kaharian? Itinuro ni Jianzin ang unahan. Lumingon kay Qing Yun. Kuya, tingnan mo. Tumingala si Qing Yun sa langit. Nakakita ng isang palasyo na napapalibutan ng manipis na puting ulap. Sa masusing pagtingin, nakakita siya ng isang pinto na tila pamilyar. Nagulat si Qing Yun. Isang ibon ang lumipad palapit at bumulong sa kanyang tainga. Ginoo. Ang aura ng maamoy na espiritual na hiyas ay nasa loob ng palasyong iyan. Tumingin si Qing Yun sa palasyo.
Kung nandoon ang ikatlong palapag ng lihim na kaharian, bakit kayo nakatayo pa rin dito? Itinaas ni Huya ang palad patungo roon. Kapatid na Hua, tingnan mo na lang para malaman mo. Dahan-daang itinaas ni Qing Yun ang isang daliri. Kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa mga bilog na nagliliwanag ng kulay dilaw sa harap niya. Nagtataka. Isang harang. Lumapit si Jianzin sa likuran niya. Ang hula ko, kailangan nating maghintay hanggang matapos ng lahat ng nasa likuran ang naunang pagsubok. Kapag sapat na ang bilang ng tao, saka palang magbubukas ang pagsubok ng palasyong ito. Lumingon si Qing Yun at tumango. Ganoon pala. Pagkaraan ng isang insenso, sa labas kung nasaan ang bantay. 4 na tao pa ang nakatayo sa harap ng berdeng pader ng enerhiya. Sa wakas, nalagpasan na ni Yunche at ng kanyang 2 disipulo ang pagsubok at tumawid sa hangganan. Ngumisi si Yanwu. Elder Yun, sa wakas dumating na rin kayo. Nagbabasa ng libro si Qing Yun. Nang tumingala siya at makita sila, medyo nagulat siya. Ang 2 disipulo ni Yunche ay puno ng sugat, duguan ang mukha, at galos-galos. Sumimangot si Qing Yun na tila hindi natutuwa. Bakit kailangan pang magpakamatay para makapasok sa ikatlong palapag ng lihim na kaharian? Ang bantay ay lumitaw na rin sa kalangitan. Maligayang pagdating sa lugar ng pagsubok na iniwan ni Emperador Qing. Patuloy itong nag-anunsyo. Sa loob ng bulwagan, maraming nakatagong gantimpala at mayamang lihim na yaman. Kung gusto ninyong makuha ang mga iyon, kailangan ninyong malagpasan ang sunod-sunod na pagsubok. Isang dilaw na daan mula sa palasyo ang inilahad pababa. Tumingala ang lahat sa mahabang hagdan sa harap nila. Unang tarangkahan. Lagpasan ang hagdan patungong langit. Itinaas ng bantay ang 2 kamay para ipaliwanag. Kailangan lang malagpasan ng maayos ang hagdang ito patungong langit para makapasok sa loob ng bulwagan at maghanap. Agad na inihagis ni Yunche ang isang bilog na bagay na may pulang tali. Ito ang depensibong lihim na yaman ng pamilyang yun. Kayang salagin ang isang nakamamatay na atake. Hawakan mo ito at subukang lagpasan ang hagdang ito. Mabilis na yumuko ang kanyang disipulo bilang pagsunod. Opo, agad siyang lumakad patungo sa gilid ng bato at sinubukang ilagay ang isang paa sa nagniningning na dilaw na hagdan. Nang makitang walang problema, matapang siyang tumayo gamit ang 2 paa. Hawak ng disipulo ang yaman habang lumingon at sumigaw. Ayos lang, ligtas ang hagdan. Kagagaling lang niyang magsalita nang atakihin siya ng hagdan ng maraming mapanganib na galaw. Lumikha ng malaking pagsabog na hindi niya nasalag. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Si Yunche at ang iba pang disipulo ay napanganga sa takot. Kahit ang lihim na yaman ng pamilya ay hindi nakasalag. Ang kanyang dugo sa hagdan ay tila nalulunod sa dilaw na kulay nito. Sumimangot si Wuya sa pagkalito. Ang apoy na ito, kapag nadikit sa isang kultibador, ay lubusang lalamunin siya. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Mukhang maraming mapanganib at makapangyarihang patibong ang hagdang ito. Kailangan talagang sumunod sa ligtas na daan para makalagpas. Nakahalukip-kip si Qing Yun. Nakatayo sa harap ng berdeng enerhiya. Malamig na humalakhak. Bakit parang pamilyar ang hagdang ito? Malakas na lumingon si Yunche at nagtanong. Sino ang susunod na susugod? Natakot ang kanyang 2 disipulo. Ito, Elder. Masyadong mapanganib ang hagdang ito. Sa kabaligtaran, itinaas ni Yanwu ang palad at mayabang na ngumiti. Lahat ng tagapamilyang yun ay parang pagong na nagtatago sa kanilang mga shell. Pagkatapos ay kumuha siya ng buwelo at tumalon sa ere. Tabi, ako na. Nang makita iyon, may sumigaw. Yanwu. Hindi niya alintana ang panganib at diretsyong lumipad patungo sa hagdan. Mabilis na ginamit ni Yanwu ang kanyang mga natatanging galaw para atakihin ito. Ngunit ang mga atakeng iyon ay walang epekto sa hagdan. Agad itong nagpakawala ng mga nagniningning na dilaw na apoy sa paligid ng kinatatayuan ni Yanwu. Napakabilis na hindi na siya nakaiwas. Tinamaan si Yanwu ng isang apoy at sumigaw sa sakit. Aaa. Sa isang iglap, tumilapon siya patungo sa gilid ng bato. Damaloy ang dugo sa direksyon ng kanyang pagbagsak. Nag-aalalang lumapit si Wuya. Tingnan mo, naging mapusok ka na naman. Nasugatan ka. Hindi ba? Dahil inalagaan ng isang magandang babae. Umupo pa rin ng tuwid si Yanwu. Nagkunwaring ayos lang. Maliit na sugat lang. Bukod pa riyan. Hindi ba't nahanap ko na ang kalahati ng ligtas na daan? Nakatayo si Qing Yun sa likuran at sinusuri ang sitwasyon.
Kanina, ang lokasyon ng mga patibong na ito na na-activate at ang mga kilos ni Yanwo sa pag-iwas sa patibong. Tila nagpapakita ng isang uri ng hakbang. Hindi kaya ang paraan para makalagpas sa hagdan ay isang uri ng lihim na pamamaraan ng paggalaw? Itinuro ni Jianzin ang unahan. Naguguluhang nagtanong sa kanya, Kuya, ano ang tinitingnan mo? Mabilis na bumulong si Qingyun sa tainga niya. Shimei, nahulaan ko na ganito. Biglang umubo si Yunche. Pumuputol sa usapan. Mga kasama, napakadelikado ng mga patibong sa hagdang ito. Kung aasa lang tayo sa lakas ng bawat isa, mahihirapan tayong makalagpas. Bakit hindi tayo magtulungan? Humanap ng ligtas na ruta. Ano sa tingin ninyo? Kung hindi, baka magsara na ang lihim na kaharian ni Emperador Qing bago pa tayo makapasok sa loob ng bulwagan. Nag-isip siya. May binabalak ang matandang ito. Gusto niyang ibahagi natin ang panganib sa pagtawid sa hagdan. Natauhan si Qingyun. Ngumiti at sumang-ayon. Maaari tayong magtulungan. Ngunit sa loob-loob niya ay nagkalkula. Pero maganda rin. Masusubukan ko kung tama ang hula ko. Sumulyap si Qingyun. Nag-uutos. Gayunpaman, kung makakahanap tayo ng tamang ruta, dapat ibigay ng pamilyang yon ang 7 bahagi ng tunay na yaman sa loob ng bulwagan. Walang pag-aalinlangan. Sumimangot si Yunche. Pumayag. Sige, pumapayag ako. Paalala ni Jianzin. Kuya, gamitin mo lang ang buong lakas mo. Kung may panganib, dapat kang umatras agad. Huwag mo sanang pilitin ang sarili mo. Tiniyak siya ni Qingyun. Huwag kang mag-alala. Lumapit si Qingyun sa gilid ng bato. Kung hindi ako nagkakamali, sa isang iglap, mabilis siyang gumalaw sa hagdan. Habang naglalakad ay nararamdaman ang daloy ng enerhiya. Talagang isang uri ng pamamaraan ng paggalaw. Kapag sumasagot sa tanong, kailangang maintindihan ang intensyon ng nagbigay ng tanong. Tumingala si Yanwo. Nagtataka. Hindi kaya nagsanay si Kuya Hua ng isang uri ng sining ng mata kaya nakikita niya ang mga patibong. Lubos ding nagulat si Wuya. Kapatid na Hua, paano mo nagawa iyan? Bakit wala ka man lang natapakan na patibong? Ngumiti si Jianzin sa likuran at nagpaliwanag. Hindi iyon sining ng mata. Nahulaan ni Kuya na marahil ginamit ni Emperador Qing ang isang uri ng pamamaraan ng paggalaw para ilagay sa ligtas na daan ng hagdan. Tanging ang mga tunay na nakakaunawa sa pamamaraang ito ang makakalagpas ng ligtas ng walang anumang patibong. Agad na pinuri ni Yanwo. Magaling na bata. Ikaw nga talaga. Hinihimas ni Yunche ang balbas at bumulong. Pamamaraan ng paggalaw. Ganoon pala. Agad siyang nagutos na sundan ang mga hakbang ni Hua Qingyun. Natuklasan na niya ang ligtas na daan. Mabilis na sumigaw ang ilang disipulo. Opo, sa panig ni Qingyun. Bigla siyang huminto, yumuko at tiningnan ang maikling daan sa unahan. Biglang nanginig ang buong katawan niya. At nahulog siya paatros. Ang lilang anteng-anteng sa katawan ni Qingyun ay nagliwanag. Nag-aalala siya. Bakit biglang nag-fluctuate ng malakas ang selyo sa oras na ito? Hindi kaya sa loob ng pamamaraan ng paggalaw na natutunan ko. Mayroon ding aura ng dakilang daan. Pinilit ni Qingyun ang sarili. Hindi ko pwedeng ipakita ang tunay kong lakas dito. Lumingon siya sa mga tao sa likuran. Kailangang mabilis na lumayo sa iba. Humanap ng ligtas na lugar para ilabas ang daw na ito. Huminga ng malalim si Qingyun para mag-ipon ng lakas. Isang sinag ng liwanag mula sa ilalim ng lupa ang sumirit paitaas sa langit. Tumagos ito sa siwang ng 2 malalaking pinto. Pagkasara ng pinto, ligtas siyang nakalapag. Mukhang pagod na pagod si Qingyun. Kailangang mabilis na lumayo sa iba. Humanap ng ligtas na lugar para ilabas ang daw na ito. Nagsimula siyang maglabas ng lakas para ilabas ang daw. Napatulala ang mga tao sa labas nang makita ang bilis niyang parang kidlat. Diretso lang ba siyang sumugod kanina? Masyadong mabilis. Hindi man lang nakita ng malinaw ang daan. Hindi inaasahan ni Elder Yun na ganito kalakas ang taong ito. Bakit hindi ko pa narinig ang pangalan niya noon? Ngayon, mukhang isa talaga siyang elder ng sekta na nagpapanggap. Walang hindi nagulat sa ginawa ni Qingyun. Napakabilis niyang naunawaan ang pamamaraan ng paghakbang ni Emperador Qing. Hindi talaga simple ang lakas ni Kuya Hua. Masigla si Yanwo. Hindi kaya isa ring pangunahing tauhan si Kuya Hua. Nag-aalala si Shimei para sa kanya. Kuya, ano na naman ang ginagawa mo? Lumingon siya sa lahat. Naalala ko halos ang ruta ni Kuya kanina. Subukan nating magpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali,
Tila nabawasan na ang tensyon sa mukha ni Qingyun. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Pagod na pagod. Ang daming hirap. Sa wakas napigilan ko na rin ang selyo. Ang pamamaraan ng paghakbang na ito ay parang panaginip sa gitna ng mahiwagang ulap na mahirap abutin. Parang anino sa hangin. Pabago-bago. Mula ngayon, tatawagin ko itong Yunmeng buhakbang ulap panaginip. Kung ganoon, mula ngayon, basta't gusto ko, maaari akong lumitaw sa anumang sulok ng hindi napapansin. Tiningnan ni Qingyun ang kanyang mga kamay. Kahit na alam niya, pero mukhang nalantad na ang lakas ko. Sa harap ng maraming tao, diretsyong nalagpasan ang hagdan. Paano ko ito ipapaliwanag? Umupo si Qingyun sa lupa. Mukhang dismayado. Ito ba ang problema ng paglaki? Hindi ko alam kung saan nanggaling. May nag-imbita sa akin. Binabati kita. Ikaw ang unang nakalagpas sa pagsubok ng hagdan. Medyo kakaiba ang kanyang anyo. Sumama ka sa akin sa malaking bulwagan. Naghihintay sa iyo ang gantimpala. Medyo nagulat si Qingyun. Ito na ang gantimpala, sumagot ang tao. Oo, ito ang pasukan sa 12 silid ng pagsubok. Bawat silid ay may iba't ibang antas ng hirap. Batay sa iyong kultibasyon at kakayahan. Maaari kang pumili ng isang lugar para makumpleto ang pagsubok. Makakatanggap ka ng kaukulang gantimpala. Ang mga gantimpalang ito ay pawang mga piling yaman mula sa bol ni Emperador Qing. Lumapit siya at hinawakan ang isa sa mga pintura. Dinaman ni Qingyun ang bawat titik. Talagang nararamdaman niya ang iba't ibang pagbabago ng enerhiya sa likod ng bawat pinto. May mahina, may malakas. Halatang iba rin ang hirap at gantimpala. Alin kaya ang pipiliin ko? Dagdag ng tao. Mula sa unang hanggang 10 silid ng pagsubok. Tumutugma ito sa mga antas mula sa pagpasok hanggang sa unang yugto ng Deng Xian pag-akyat sa immortalidad. Bawat antas ng pagsubok ay magbibigay ng gantimpalang angkop sa kultibasyon. Ang 11 silid ng pagsubok. Tanging ang mga mas malakas pa sa Deng Xian realm ang kwalipikadong pumasok. Ang gantimpala roon ay napakaganda. Sapat na para matukso ang sinumang kultibador. Naramdaman niyang medyo, wow. Ang 12 silid ng pagsubok. Ano ang gantimpala doon? Sagot ng lalaki. Ang 12 silid ng pagsubok ang pinaka-espesyal. Ayon sa alamat, doon nakatago ang pinakamahalagang yaman ng may-ari noong nabubuhay pa siya. Pati na ang sikreto na higit pa sa Deng Xian realm. Ang sinumang matagumpay na makakalagpas sa 12 silid ng pagsubok, hindi lang makukuha ang lahat ng yaman sa bol, kundi madadala pa ang buong palasyong ito. Ngunit ang hirap ng 12 silid ng pagsubok ay walang nakakaalam. Hanggang ngayon ay wala pang nakakapagbukas ng pintong ito. Nagulat si Qingyun. Madadala ang buong palasyong ito. Oo, ang lugar ng pagsubok na ito ay dating isang mahiwagang sandata. Nang may-ari noong nabubuhay pa siya. Ang pangalan ay, hindi ko isasalin ang bahaging ito dahil nakasulat sa inchik. Naintindihan na niya. Ganoon pala. Sabihin mo, mayroon bang uri ng yaman dito na tinatawag na maamoy na espiritual na hiyas? Sa loob ng espiritual na bulwagan. Talagang mayroong ganitong uri ng espiritong jade. Ngunit ito ay nakalagay sa pinakamisteryosong lugar. Ang 12 silid ng pagsubok. Matapos maintindihan, tila nawala na ang pagod ni Qingyun. Talagang nandito nga, pero mukhang medyo mataas ang hirap ng 12 silid. Bigla niyang naalala ang kanyang mga espiritual na hayop. Mukhang nasasaktan sila. Ginoo, Ginoo. Napipilitan siyang sumang-ayon. Sige, sige. Pumapayag na ako sa inyo. Ayos lang. Ang espiritual na sinaunang bulwagan na ito ay may makapal na espiritual na enerhiya. Ito ay isang perpektong bergeric na langit at lupa movable blessed land. At ang ating pangunahing tauhan ay hindi gagawa ng anumang hindi makakabuti sa kanya. Ang pinakamahalaga, sapat ang espasyo. Kunin ito. Gagamitin para sa pahinga sa hinaharap. Nagpatuloy siyang magtanong. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas malinaw ang mga patakaran ng pagsubok? Siyempre, una, sino mang papasok sa silid ng pagsubok ay hindi ipapaalam sa iba kung anong palapag na siya. At ang matatanggap na gantimpala ay hindi rin isa sa publiko. Pangalawa, kung makaramdam ng panganib habang nasa pagsubok, maaaring tumakbo agad sa pormasayo ng teleportasyon sa loob ng silid para umalis. Alam ni Qingyun na kailangang mag-isip at mag-ingat. Subukan muna ang unang silid ng pagsubok para makita kung gaano kahirap.
Itinaas niya ang kamay para buksan ang isang pinto ng silid ng pagsubok. Dahan-daang pumasok si Qing Yun sa loob. Puno ng mga hiyas at lamig ang lugar. Naglakad siya na parang walang anumang tensyon. Pagkapasok niya ng malalim, automatikong nagsara ang pinto. Isang taong hindi alam kung saan nanggaling ang sumugod kay Qing Yun. Bago umatake, sumenyas pa siya. Magsimula na ang pagsubok. Tumalon si Qing Yun para iwasan ang suntok nito. Naramdaman ni Qing Yun na medyo simple lang ang unang palapag. Kailangan lang ng mas maraming atensyon. Marahil ay madaling malalagpasan ang mga susunod na pagsubok. Samantala, nabuksan na rin ng lahat ang malaking pinto at nagtipon dito. Hinihingal si Yanwo. Buti na lang naalala ni kapatid na Yo ang ruta. Kung hindi baka sa susunod na taon pa tayo makakaakyat sa hagdang ito. Napansin ni Shimei ang mga bagay sa harap niya. Tumingin siya sa loob ng daanan. Walang kahit kaunting liwanag. Nga pala, nasaan na si kuya? Sakto namang lumabas si Qing Yun mula sa isang pinto. Nataranta si Shimei nang makita iyon. Kuya, malakas na sumigaw si Elder Yun. Hua Qingyan, ano na naman ang ginagawa mo? Nakita ni Qing Yun ang lahat na nakatayo roon at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Ikinwento niya, pagpasok ko, may isang mabait na bantay na nagsabi sa akin na makakakuha ako ng gantimpala mula kay Emperador Qing sa pamamagitan ng pagsubok. Pinili ko ang unang palapag. Sayang, masyadong malalakas ang mga nasa loob. Nahirapan akong manalo. Talagang ang ating pangunahing tauhan. Numero 1 sa pagsisinungaling ng hindi kumukurap. Masigla si Yanwo. Kung gayon, nasa likod ng pinto ang kayamanan ni Emperador Qing. Ganoon pala, kumpiyansa siyang sinabi. Diretso kong hahamunin ang pinakamalakas na palapag. Itong handle na ito na naman. Lumingon si Elder Yun sa mga nakatayo sa likuran. Huwag ninyong kalimutan ang ating layunin. Kailangan nating makuha ang bagay na iyon. Opo, Elder. Siguradong malalagpasan natin ang pagsubok. Tila nagsisikap ang mga taong iyon na sumunod sa kanyang mga utos. Napansin ni Shimei na may kakaiba. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano talaga ang binabalak nila. Sinabi niya sa lahat, mga kapatid, pumili tayo ng sarili nating palapag ng pagsubok. Mag-ingat sa lahat ng bagay. HMM. Pagod na nagunat si Qing Yun. Kuya, hindi ka ba pupunta? Kinamot niya ang ulo. Subukan niyo muna. Masyadong nakakapagod ang trabaho. Kailangan kong magpahinga ng kaunti. Pala, tahimik na nagmamasid si Qing Yun. Gusto kong makita kung ano talaga ang ginagawa nila. Pumunta si Elder Yun sa unang silid at hinawakan ang pinto. Ang iba ay isa-isang pumasok. Ngayon, si Qing Yun na lang ang naiwan dito. Pagkaraan ng isang insenso, si Elder Yun ay walang awang tumilapon mula sa loob. Nagmamadaling lumapit ang ilang disipulo. Elder, ayos lang po ba kayo? Puno ng dugo ang kanyang mukha. Ginamit ko na ang lahat ng lakas pero hindi ko pa rin malagpasan ang ikasampung palapag na ito. Paano ba ito sisirain? Sa mga oras na ito, pinagmamasdan pa rin ni Qing Yun ang bawat kilos nila. Ano kaya ang nasa loob ng ikasampung palapag ng pagsubok? Bakit kailangang magpakamatay ng mga tagapamilyang yun para malagpasan ito? Iwinaksi niya ito at hindi na masyadong nag-isip. Bahala na. Tingnan na lang para malaman. Sino mang papasok sa silid ng pagsubok ay hindi sasabihin sa iba kung anong palapag na siya. Pagkapasok sa loob, iminungkahi ni Qing Yun. Gusto kong hamanin ang ikasampung palapag. Isang tao ang tumalon mula sa itaas at tinugunan ang kanyang hiling. Gaya ng iyong nais, naglabas siya ng nakakatakot na lakas. Mabilis na sumugod ang taong iyon na parang hangin. Hindi rin nagpahuli si Qing Yun. Pareho silang sabay na kumilos na parang nag-usap. Matapos makipaglaban sa kanya, naramdaman niyang napakalakas nito. Hindi nakapagtataka na hindi siya matalo ng matandang yun na iyon. Bukod dito, curious din si Qing Yun. Ano kayang gantimpala ang binabantayan ng mga bantay na ito? Lalo akong nagiging curious. Ngunit hindi sumagot ang estranghero. Tanging ang nagniningas niyang pulang mga mata ang nakikita sa likod ng telang nakatakip sa kanyang mukha. Nagbanggaan silang dalawa. Naglaban mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa loob ng silid. Pagkaraan ng matagal na sandali, naghiwalay sila at lumutang sa ere. Nag-isip si Qing Yun at nagdesisyon. Mukhang kailangan kong gamitin ang espada ng Tiange Sky Pavilion. Itinaas niya ang kanyang espada. Isang hiwa, isang tiyak na hiwa ng espada ang pumutol sa katawan ng kalaban.
Ang katawan nito ay parang gawa sa bato. Matapos maputol, unti-unting naduraj ang katawan. Kasabay nito ang anunsyo para sa kanya. Matagumpay ang pagsubok. Medyo nag-alala si Qingyun. Ang bantay sa ika-10 palapag ay ganito nakalakas. Mas mahirap pa sigurong malagpasan ang ika-11 palapag. Mukhang para makalabas ng buhay sa ika-11 palapag. Kailangan kong alisin ang selyo. Matapos malutas ang ika-10 palapag, agad siyang lumabas. Nakita ni Shimei ang pagod sa mukha ni Qingyun. Nagmamadali siyang lumapit para alalayan ito. Mag-ingat ka. Nagsinungaling si Qingyun. Masyadong mahirap ang ika-2 palapag. Ngunit nakita na ni Yanwo ang lahat. Kuya Hua, huwag ka nang magpanggap na mahina. Nakita na naming lahat kung gaano kakalakas sa TNT Sky Ladder. Sinubukan niyang ibahin ang usapan. Nga pala, kumusta ang ani ng mga kapatid kanina? Bakit hindi tayo magbahaginan ng karanasan sa paglampas? Nag-usap sila. Hanggang ika-5 palapag lang kami nakarating. Pansamantala lang iyon. Ang bantay sa ika-5 palapag. Mas mahusay ang pamamaraan ng espada kaysa sa mga naunang palapag. Halos bawat atake ay mahirap hulaan. Napakahirap sirain. Itinaas ni Qingyun ang kamay sa baba. May naisip ako. Ang mga bantay na ito ay walang talino. Sinusunod lang nila ang programang iniwan ni Emperador Qing. Marahil maaaring subukang gumamit ng mabilis na tempo sa pakikipaglaban para sirain sila. Sirain ang pattern ng kanilang pag-atake. Nagtanong ulit si Shimei. Ang ibig sabihin ni Kuya, maaaring biglang baguhin ang porma sayon sa laban. Halimbawa, mula sa mabilis ay magiging mabagal. O mula sa malakas ay magiging mahina. Lumapit siya. Gamitin ang paraang iyon para guluhin ang bantay at hanapin ang kahinaan. Eksakto. Naramdaman ni pangalan ng may buhok na berde na sulit subukan ang paraang ito para guluhin ang bantay. Kaya pala masyadong simple at walang pagbabago ang ating mga taktika dati. Madaling mahuli ng bantay. Sumang-ayon si Yanwo. HMM. Sa susunod na laban, subukan natin ang paraang ito. Sabay-sabay na nagdesisyon ang tatlo. Sige, sa pagkakataong ito, kailangan kong makapasok sa ika-6 na palapag. Nakatayo si Qingyun sa labas at pinagmamasdan ang tatlong nag-uusap na parang matatanda sa mga bata. Tiningnan niya ang oras at naramdaman. Dapat na rin akong humamon sa ika-11 palapag. Inilagay ni Qingyun ang kamay sa isang pinto at nag-request. Pipiliin ko ang ika-11 palapag. Hinigpitan niya ang hawak sa espada at diretsyong pumasok sa loob. Ito ang bantay sa ika-11 palapag. Nasa Dengxian Realm. Umaasa si Qingyun. Basta't hindi mali ang hula ko. Alisin ang isang bahagi ng selyo. Kayang malagpasan ang pagsubok na ito. Sige na. Naghanda siya pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang kulay ng kanyang buhok. Pagkaraan ng maikling sandali, agad na naging maraming piraso ang bantay na iyon. Pagkalabas sa pinto, nagpanggap ulit siya. Sa wakas, nalagpasan ko na rin ang ika-3 palapag. Agad na nag-usap ang mga tao sa labas nang makita si Qingyun. Kahit na sa mababang palapag lang nagsasanay si Hua Qingyun. Masyado na siyang kampante. Sa tingin ko, nakahanap siya ng paraan para iwasan ang totoong laban. Kung hindi, paanong wala siyang kahit isang gallows? Ang elder ay kasalukuyang nakaupo sa isang sulok para magpahinga. Ang palasyo ng pagsubok ay bukas lang ng 12 shichen 24 na oras. Limitado ang oras. Bilisan ang pagbawi ng espiritual na enerhiya. Maghanda para sa susunod na hamon sa ika-10 palapag. Sabay-sabay na sumagot ang mga disipulo. Opo, narinig iyon ni Qingyun at ngumisi. Ang mga taong ito, target pa rin nila ang ika-10 palapag. Sayang. Nalagpasan ko na ang ika-10 palapag. Hintayin na lang matapos ang huling palapag. Tapusin na ang kalokohang ito. Sinuri ni Qingyun ang kanyang lakas. Halos bumalik na. Ito na ang pagkakataon. Kinuyam niya ang palad. Puno ng determinasyon. Pumasok si Qingyun sa silid at iminungkahi. Haamon ako sa ika-12 palapag. Pagkasabi nito, isa na namang bantay ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, medyo nakakatakot ang itsura nito. Pagtingin ko sa mukha nito, ayoko nang kumain. Sumimangot si Qingyun. Ito ba ang bantay sa ika-12 palapag? Sumugod ito sa kanya na parang nakakita ng biktima. Hindi alam kung nakaprogram o hindi. Pero pare-pareho ang lakas ng mga suntok nito. Ginamit ni Qingyun ang kanyang espada. Hirap na hirap siyang salagin ang isang suntok nito. Naramdaman niya,
Hindi nakapagtataka na ito ang bantay sa ika-12 palapag. Nakakatakot talaga ang lakas. Bukod dito, sa mga galaw nito, may nakatago pang isang hibla ng pinagmulan ng dakilang daan. Akala mo matatalo na si Qing Yun nang maglabas siya ng bagong natatanging galaw. Pero mayroon din ako nito. Ang kanyang mga mata ay parang may apoy. Dakilang daan, buksan mo para sa akin. Sa wakas, makakagamit na ako ng buong lakas. Itinaas ni Qing Yun ang kanyang espada. Humiwa ng tiyak patungo sa bantay. Pagkatapos ay sunod-sunod na hiwa ang umatake rito ng walang tigil. Kahit hindi pa nananalo, malaki na rin ang epekto sa bantay. Nahulog ito mula sa ere patungo sa lupa. Nagpaangat ng mga bato sa langit. Tuwang-tuwa ang mga espiritual na hayop nang makita iyon. Hindi nakapagtataka na siya ang amo. Nakakatakot talaga ang tunay na lakas ng amo. Sa espasyo ng kamalayan, biglang sumimangot si Qing Yun. Ang pakiramdam na ito, malapit na ba akong umakyat? Hindi niya talaga inaasahan. Hindi sinasadya. Napaganya ko pala ang yugto ng pag-akyat. Sa kasalukuyang lakas ko, hindi pa ito ang oras para umakyat. Kung hindi ko malalagpasan ang pagsubok ng langit, tatamaan ako ng kidlat hanggang mamatay. Kailangang gamitin ang espiritual na lakas ng pamamaraan ng paghakbang ni Emperador Qing para pigilan ito. Hirap na niyakap ni Qing Yun ang kanyang puso. Hinati niya ang sarili sa maraming kopya kaya hindi na makilala ng bantay. Nang makitang nalilito ito, sumenyas siya. Ito na ang pagkakataon. Sirain. Medyo magulo ang itsura nito kaya kayo na ang mag-isip. Ang bantay na iyon ay natunaw sa nakakasilaw na liwanag. Nakahinga ng maluwag si Qing Yun, nanalo na. Delikado talaga ang pagkakataong ito. Kung hindi ko pinagsama ang pamamaraan ng espada sa Yun Mengbu, baka natalo na talaga ako. Ang taong nagpakilala sa kanya kanina ay lumitaw. Binabati kita. Sa iyong pagsubok, matagumpay mong nalagpasan ang ika-12 palapag. Ayon sa mga patakaran ni Emperador Qing, ang buong espiritual na sinaunang bulwagan ay sa iyo na ngayon. Lumipad si Qing Yun. Ang aking nakababatang kapatid na babae at ang iba pa ay kasalukuyang humahamon. Hindi kailangang huminto, masunuring sumunod ang tao. Opo, tumalon siya mula sa itaas at diretsyong lumakad pasulong. Pagkatapos ay inilagay ang kamay sa isang ladrilyo at pinindot ito. Na parang isang sikreto. Agad na gumalaw ang mga ladrilyo at lumitaw ang isang lihim na daanan sa loob. Itinaas niya ang kamay. Taga-subok, sumunod ka sa akin. Pagkapasok sa loob, may isang perlas na maingat na nakalagay. Ito ang sentro ng kontrol ng buong espiritual na sinaunang bulwagan. Kailangan mo lang ilagay ang iyong espiritual na enerhiya para pinuhin ito at makokontrol mo na ang buong kuweba. Itinaas niya ang kamay para kunin ito. Mukhang ito talaga ang tunay na sentro ng kuweba. Naintindihan ni Qing Yun. Ganoon pala. Ang kamalayan sa pamamagitan ng sentro ay kokonekta sa buong kuweba. Lumitaw ang imahe ng lahat sa harap niya. Hindi lang niya nararamdaman ang bawat galaw sa bawat sulok, kundi kaya pa niyang kontrolin ang bawat mekanismo at porma sayon ng kuweba. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Tapos na. Narinig iyon ng tao kanina. Agad na lumuhad. Ginoo, matagumpay nang nakilala ng espiritual na sinaunang bulwagan ang may-ari nito. Ang bantay na si Zhao Wangsan na ito. Tapat na maglilingkod sa inyo. Naramdaman ni Qing Yun. Zhao Wangsan. Medyo simple ang pangalang ito. Hindi ba? Ngunit hindi na siya masyadong nag-isip at sinabihan ito. Tumayo ka na. Ngayon dalhin mo ako sa imbakan ng yaman. Masusunod po. Ang lugar na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na ginto, pilak, at hiyas. Sinabi ni Wangsan sa kanya. Lahat ng ito ay sa inyo na ngayon. Ginoo, maaari ninyong gamitin ang mga ito ayon sa inyong nais. Nariyan ang espiritual na bakal. Bituin ng 9 na kailaliman. Ang mga bagay na ito ay nagkalat lang. Talagang mayaman. Nag-isip si Qing Yun. Isang pansamantalang kuweba lang ito para sa kultibasyon. Ngunit napakayaman. Kung ito ang lugar kung saan nagkultiba si Emperador Qing, gaano pa kaya karaming kakaibang yaman ang naruroon? Lumingon siya kay Wangsan. Masyadong maraming tunay na yaman. Dahan-dahan na lang tingnan sa susunod. Kunin mo muna ang magic na halimuyak na espiritong jade para sa akin. Opo, Ginoo. Sumunod siya sa utos at kinuha ang bagay na gusto ni Qing Yun. Mahuong Lin Ngoc. Pagkakita sa yamang ito, nagsimulang magingay ang mga espiritual na hayop.
Ito ang magic na halimuyak na espiritong Jade. Ginoo, nahanap na, napangiti si Ching Yun. Bakit ang owa ninyo? Hindi maganda rito. Ibibigay ko sa inyo pagbalik natin. Bigla niyang napansin ang isang bagay na itim at naglalabas ng madilim na aura. Ano ito? Kakaiba, sagot ni Wang San. Ginoo, ito ay binhi ng kadiliman. Hindi pa malinaw ang epekto nito. Ngunit ayon sa mga sinaunang kasulatan, ang binhing ito ay may malaking kaugnayan sa kadiliman. Kung makakasipsip ito ng sapat na enerhiya ng kadiliman para tumubo, hindi pa alam kung anong uri ng halaman o nilalang ang lalabas. Tulala siyang nakatingin sa bagay sa harap niya. Ganoon ba? Pagkalabas, muling nakasama ni Ching Yun ang lahat. Nalagpasan na namin ang ika-6 na palapag. Kuya, kumusta ka na riyan? Hindi masama, buti na lang nalagpasan ko na ang ika-3 palapag. Lumingon siya kay Yanwo. Si Yun Che, sagot niya, nasa loob pa rin ng pagsubok. At ang elder ng pamilyang yun, halos 10 beses nang nakipagpatayan sa ika-10 palapag. Hindi na mas masahol pa ang itsura ni elder yun. Nalagpasan ko na ang ika-10 palapag. Sumugod siya kay Wang San. Nalagpasan ko na ang pagsubok. Ibigay mo na sa akin ang gantimpala ng ika-10 palapag. Binhi ng kadiliman. Agad na lumingon si Ching Yun. Binhi ng kadiliman. Hindi ba tiyon ang kakaibang binhi na nagkakalat ng masamang enerhiya sa loob ng imbakan ng yaman? Hindi kaya talagang nakipagsabuatan na ang pamilyang yun sa sektang demonyo. Lumingon si Yanwo at nagtanong. Ano ba ang binhi ng kadiliman? Alam mo ba? Walang pakialam na sumagot ang may buhok na berde. Hindi ko alam. Pati ikaw hindi mo alam. Napangiti siya nang tingnan ang kanyang kaibigang walang utak. Itong handle na ito. Akala mo ba talaga isa akong ensiklopedya? Biglang may naalala si Shimei. Binhi ng kadiliman. Parang nabasa ko na ito sa isang sinaunang kasulatan. Ayon sa naalala ko, ito ay isang uri ng halaman na may kaugnayan sa lahi ng demonyo. Ano ang gagawin ng elder ng pamilyang yun dito? Sumigaw si Elder Yan. Tila napaka-apurado. Nasaan ang binhi ng kadiliman? Ibigay mo sa akin. Binaliwala siya ni Wang San at lumingon kay Ching Yun, na nagpainis kay Elder Yun. Walang sinabi si Wang San kundi tinitigan lang si Ching Yun na parang may hinihintay. Nagtanong si Ching Yun. Hindi maintindihan kung bakit siya tinitingnan nito. Ngayon lang napansin ni Elder Yun ang kakaiba. Tiningnan niya si Ching Yun nang may iritasyon. Pareho silang gumagamit ng paghahatid ng tunog. Bata, ang daming tao rito. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ka pa balilinggan sa iba? Narinig ni Wang San ang utos at agad na sumunod. Opo, Ginoo. Sumenya si Ching Yun kay Wang San. Sabihin mo agad kay Yun Che na matagal nang wala rito ang binhi ng kadiliman. Masuner ang sumunod ito. Paumanhin. Taga-subok. Matagal nang wala rito ang binhi ng kadiliman. Hindi mo ito maaaring kunin bilang gantimpala. Hindi makapaniwala si Elder Yun sa narinig. Imposible. Ang mukha ni Elder Yun ay parang natatae. Hindi makapaniwala. Hindi kaya bukod sa akin. May iba pang nakalagpas sa hamon ng ika-10 palapag. Nawala sa sarili sa galit si Elder Yun. Hinawakan ng manipis na tela sa katawan ni Wang San. Sino? Sino ang kumuha nito? Galit na galit. Paumanhin, sabi niya. Maaari kang pumili ng ibang bagay bilang gantimpala. Nanginginig ang katawan ni Elder Yun. Hindi na kailangang pumunta. Nag-aalala siyang hindi makuha ang binhing iyon. Paano niya ito maipapaliwanag sa nakatataas na iyon? Naramdaman ni Shimei na buti na lang wala ang bagay na ito. Sa alyansa, iilan lang ang pamilyang tulad ng yun. Kung makikipagsabuatan sila sa sektang demonyo, magiging napakalubha ng kahihinatnan. Pagbalik ko, kailangan kong iulat agad ito sa pinuno ng sekta. Inanunsyo ni Wang San. Mga taga-subok, tapos na ang oras ng pagsubok. Kailangang isara na ang espiritual na sinaunang bulwagan. Ngayon, sisimulan ko na ang porma sayo ng teleportasyon para paalisin kayo rito. Naglabas siya ng isang malaking pinto. Masayang umalis ang mga kasamahan ni Ching Yun. Nakuha na rin natin ang gantimpala sa paglampas sa tarangkahan. Tara na. Ngunit hindi nila napansin si Elder Yun na gulagul-anit sa likuran. Akala ko pa naman, matatanggal ng pagsubok ang mga potensyal na banta na ito. Mukhang kailangan ko talagang kumilos ng personal. Kita sa mukha niya na may gagawin siyang katangahan. Ang tungkol sa binhi ay hindi dapat malaman ng iba.
Ang mga taong ito ay dapat mamatay dito. Pala, gusto niyang patahimikin sila. Ngunit lahat ng kilos ay natuklasan na ni Wang San at iniulat kay Qing Yun. Ginoo, natuklasan na ginalaw ni Yun Che ang porma sayon ng teleportasyon. Ayos lang. Paalisin mo muna ang grupo ni Shimei. Pagkatapos ay gawin mo ito. Malinaw ang paghahatid ng tunog. Naramdaman lang niya. May daan sa langit pero hindi tinatahak. Walang pinto sa impyerno pero sumusugod. Gusto ko lang matulog at walang gawin. Pero hindi rin ako malambot ang puso. Inanunsyo ni Wang San sa lahat. Nagsimula na ang porma sayon ng teleportasyon. Maaari na kayong umalis ng payapa. Isa-isang umalis ang mga kaibigan ni Qing Yun. Tanging siya na lang ang matapang na naiwan. Malamig ang kanyang mukha. Hindi alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Nagsimulang mataranta ang mga naiwan. Anong nangyayari? Nasaan na sila? Nagulat si Elder Yun. Ginamit ko ang lihim na pamamaraan para atakihin ang porma sayon ng teleportasyon. Dapat hindi sila makaalis. Siguradong may ginawa kang kalokohan. Ngunit tila wala siyang gaanong pakialam. Bahala na. Papatayin muna kita. Tungkol naman sa tatlong iyon. Kahit makatakas pa sila sa monghe, hindi sila makakatakas sa templo. Direktang sinabi ni Qing Yun ang punto. Ngayon, wala nang ibang tao rito. Sabihin mo. Ano talaga ang ginagawa ninyo kasama ang lahi ng demonyo? Naiinis si Elder Yun sa kayabangan ni Qing Yun. Talagang mayabang. Kahit isa ka pang elder ng sekta na nagtatago ng lakas. Sapat na kami ng mga disipulo ko para harapin ka. Hua Qingyan. Kung luluhod ka ngayon at aaminin ang iyong pagkakamali, baka patawarin pa kita. Dismayado si Qing Yun at bumantong hininga. Bakit ba kayong mga kontrabida? Palagi na lang kayong nagsasabi ng ganyan. Sawa na akong marinig iyan. Biglang lumingon siya ng 180 degrees. Masyadong boring na patayin kayo agad. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sa loob ng 5 galaw. Kung may makakasugat sa akin, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo sa akin. Ang mga handgal na ito, parang tinamaan sa tamang lugar. Agad na naglabas ng galit. Gustong-gusto nilang sumugod para patayin siya. Bata, huwag kang mayabang. Ngunit sino ba ang ating pangunahing tauhan? Paano niya hahayaang galawin ng mga hamak na ito ang kuko niya? Lubos siyang nagulat. Imposible. Dahan-dahan siyang lumingon at ipinaalala ang pagkakasunod-sunod. 1 galaw, 2 galaw, 3 galaw. Nakatayo lang si Qing Yun. Hindi gumaganti. Binibilang lang ang mga atake. Kahit anong pilit ng kalaban. Hindi nito masira ang kanyang depensa. 1 kamay lang ni Qing Yun ang ginamit para patalsikin ito. Tuwang-tuwa siya. Isang ordinaryong yaman lang mula sa imbakan. Ganito nakalakas. Ito ang Xian Yuying Jia baloting siyan ng anino ng buwan. Maganda talaga ang mga gamit ni Emperador Qing. Nang makitang hindi kaya ng isahan, binago nila ang estratehiya. Sabay-sabay tayong sumugod. Itinaas ni Qing Yun ang kamay na parang naglalaro ng bilang. Ang mga taong nag-akalang matatalo nila siya kanina, ngayon ay tumilapon ng malayo. 4 na galaw na. Si Qing Yun, karapat-dapat na pangunahing tauhan. Dati ay suportang karakter, ngayon ay dukha na. Xian Pingxing Yin pilak na bituin ng Xian na sisidlan. Tiningnan niya ang sandata sa kanyang kamay. Hindi rin masama ang espadang ito mula sa imbakan. Kahit dumura na ng dugo si Elder Yun, tila hindi pa rin siya namumulat. Minamaliit pala kita. Sige na, ako na mismo ang haharap sa iyo. Ngunit hindi ba't parang nakakatakot ang ugat sa noo niya? Tama ang hula ni Qing Yun. Enerhiyang demonyo. Talagang nakipagsabuatan kayo sa lahi ng demonyo. Nagbanggaan silang dalawa. Mamatay ka na. Walang nagpapatalo. Saluhin mo ito. Naglabas si Elder Yun ng enerhiyang demonyo at sunod-sunod na inatake si Qing Yun. Nakatayo lang si Qing Yun. Hindi gumaganti. Isang tiyak na atake ang pinakawalan niya patungo kay Elder Yun. Dumura ng dugo si Elder Yun matapos ang atake ni Qing Yun. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Sa itsurang ito, kung sasabihing demonyo siya, maniniwala rin ako. Tumingin siya mula sa itaas. Tapos na ang 5 galaw. Wala na kayong pagkakataon. Hirap na nagsalita si Elder Yun. Bakit ka ganito kalakas? Gulagulanit ang kanyang mukha. Kahit ang Fapki na ibinigay sa akin ng nakatataas na iyon ay hindi makasalag. Hindi kaya ngayon lang napagtanto ni Elder Yun ang katotohanan.
Ang espada sa kamay mo, minana mo ba iyan mula sa lihim na kaharian ni Emperador Qing? Hindi sumagot si Qing Yun kundi ngumiti lang na parang sumasang-ayon. Ang binhi ng kadiliman, ikaw din ba ang kumuha? Galit na sinabi ni Elder Yun. Tumalsik pa ang laway sa screen. Walang pakialam na sumagot si Qing Yun. Ano naman ngayon? Magiging demonyo na naman ba? Palagi kong nararamdaman na medyo pamilyar ang kwentong ito. Naalala ni Qing Yun ang nakaraan. Pero ang enerhiyang demonyo na ito ay mas matindi pa kaysa sa kanila ni tunay na monarka ng dagat ng dugo. Mukhang sa pagkakataong ito, ang kasabwat ng pamilyang yun ay mas malakas pa kaysa sa isang demonyong hari. Ang mga nasa likuran niya ay biglang nanginig at niyakap ang kanilang mga katawan ng may sakit. Niyakap nila ang kanilang dibdib. Naglalabas ng madilim na enerhiya. Agad na nagbago ang itsura ng mga taong ito. Na parang naging mga bantay. Naging demonyo. Nagutos si Elder Yun. Kailangan nating makuha ang binhi ng kadiliman para sa nakatataas. Nagbabala si Qing Yun. Kahit sino pa ang nakatataas ninyo. Kung maglalakas loob siyang galawin ang kapayapaan ng mundo ng mga kultibador. Hindi ko siya palalampasin at kamatayan lang ang kahahantungan niya. Kita sa mukha niya ang seryosong ekspresyon. Hua Qingyan, mamatay ka na. Sumugod sila sa kanya na parang isang matabang biktima. Itinaas ni Qing Yun ang kanyang espada at umikot. Isang galaw lang niya ang nagpatilapon sa mga handgal na iyon. Hindi lang iyon. Ang hiwa ng espada ni Qing Yun ay naging isang napakalaking dragon. Isang kagat lang nito at nalunok na ang mga baliw na iyon. Tumilapon silang lahat, duguan. Nang makitang tapos na ang problema. Tuwang-tuwa si Qing Yun. Pagod siyang bumantong hininga na parang isang empleyado sa kumpanya. Para sa isang masayang buhay. 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Pagbalik, kailangang sabihin sa pinuno ng sekta ang tungkol sa pamilyang yun. Dahan-daang lumabas si Qing Yun sa kuweba. Matagal na siyang hinihintay ng lahat dito. Kapatid na Hua, bakit ang tagal mong lumabas? Nagdahilan si Qing Yun. Mukhang random na nagte-teleport ang porma sayon sa iba't ibang lugar. Naligaw ako kanina kaya natagalan akong makahanap ng labasan. Lumapit si Yanwo. Ganoon ba? Nasaan na ang mga taga-pamilyang yun? Bakit hindi pa sila lumalabas? Ngumiti siya na parang isang napakabait na tao. Huwag kayong mag-alala. Malayo na sila. Narinig iyon ng pangalan ng may buhok na berde at naramdaman. Mabuti naman. Palagi kong nararamdaman na hindi mabuti ang mga taga-pamilyang yun. Sumingit din siya. Oo nga, iyong si Yunche. Hindi mukhang isang elder ng pamilya. Medyo sumimangot si Yanwo. Ang pamilyang yon ay isang kilalang pamilya. Kaya siguradong hindi kakaunti ang kanilang mga yaman. Ngunit dahil sa binhi ng kadiliman, nagmukhang ibang tao si Yunche. Parang nabaliw. Narinig iyon ni Qing Yun at sinabihan siya. Hayaan mo na. Tapos na ang lahat. May naalala ang pangalan ng may buhok na berde. Masyado tayong nag-usap tungkol sa kanila. Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. Sa pagkakataong ito, marami tayong nakuha. Kung walang gabay ni kapatid na Hua, baka hindi natin malalagpasan ang pagsubok at makuha ang yaman ni Emperador Qing. Tila napansin ni Qing Yun ang sinabi nito. Palaging inosente si Yanwo na parang bata. Tama, sa pagkakataong ito, dahil talaga sa iyo, pagbalik natin sa alyansa ng mga sektang Sian. Siguradong iuulat namin ang iyong kontribusyon. Narinig iyon ng ating pangunahing tauhan at nagmukhang dalagita. Hindi na kailangan. Kayo naman mismo ang nakalagpas sa pagsubok. Isa pa, ayoko namang tumanggap ng papuri para iwasan ang gulo. Itinaas niya ang kamay na parang may isinisenyes. Pero siguradong walang nakaintindi. Nagpaalam silang dalawa. Kung ganoon, hindi na kami mamimilit. Pero ang gantimpala mula sa alyansa, sisikapin naming makuha para sa iyo. Kailangan na naming bumalik agad para magulat sa alyansa. Sa pagkakataong ito, kami na ang mauunang magpaalam. Kapatid na Hua, kapatid na Yu, hanggang sa muli. Pagkatapos ay lumipad sila sa langit. Kahit hindi sinabi ni Qing Yun, naisip lang niya sa sarili. Wala iyon. Kumaway si Shimei. Hanggang sa muli, naging matalas ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nakuha ko na ang buong espiritual na sinaunang bulwagan. Kahit dumating pa ang mga taga-alyansa, wala silang mahahanap na anumang bakas. Sa wakas, tapos na. Pagod na nagunat si Qing Yun matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Sumenyas siya sa kanyang Shimei. Tayo na ring bumalik, pala, mula pa lang sa simula.
Nakikita na niya ang lahat ng kilos ni Qingyun. Kuya, naniniwala silang na-teleport ka sa ibang lugar. Pero ako, hindi ako naniniwala. Magsabi ka ng totoo. Saan ka ba talaga nagpunta kanina? Ngayon lang siya pinagpawisan ng husto. Patay. Nakalimutan ko pa pala itong si Shimei. Sa daan pabalik sa sekta. Kailangan mong ipaliwanag sa akin iyan. Shimei, makinig ka sa akin. Talagang ang ating pangunahing tauhan. Pinakamagaling sa paglilihis ng atensyon ng iba. Sa isang lugar na may mga bundok na nagpapatong-patong. Naroon ang pamilyang yun. Isang pamilya ng mga kultibador na may malalakas na miyembro mula sa lahi ng demonyo. Isang babae ang lumulutang sa ere. Napapalibutan ng mga kidlat. Nanginginig na lumuhad ang kanyang mga tauhan sa sahig. Naguulat, mahal na reyna, sa kabundukan ng Wuyon. Si Elder Yunche at ang buong hukbo ay nalipol. Ang bagay na para sa inyo, sila rin. Hindi pa siya tapos magsalita nang mapuno ng galit ang mga mata ng babae. Na nagpang-inig sa tauhan at hindi na nakapagsalita pa. Naglabas ng galit ang babae. Na naging sanhi ng pagiging abo ng tauhang ito. Nag-alala ang mga nakaupo sa paligid. Hindi alam kung sila na ba ang susunod na biktima. Walang kwenta. Kahit napakaganda ng mukha, napakalupit naman kung kumilos. Ang handal na si Yunche. Kahit ganoong kaliit na bagay ay hindi niya nagawa. Hayaan na nga, narinig kong malapit nang magbukas ang libingan ni Emperador Yu Chen sa karagatan ng Jiuyu. Sa loob nito, may isang bagay na makakatulong sa aking paggaling. Itinuro niya ang isang tao at nagutos. Lumapit ka. Kahit takot, hindi niya maaaring suwayin ang utos. Disipulo Yunyi, nagbibigay pugay sa mahal na reyna. Itinaas siya ng babae, na nagpalutang sa kanya sa ere. Pagkatapos ay naglipat ng malaking lakas sa kanya. Mula ngayon, parang ganap nang nagbago ang taong ito. Ang inyong abang lingkod ay si Yunyi. Isang panloob na disipulo ng pamilyang yun. Hindi inaasahan ang ganitong hakbang. Ngunit hindi nang ahas sumuway ang mga tauhan. Opo, ipinakita ng malakas na demonyo ang kanyang mga pangil. Karagatan ng Jiuyu. Ako mismo ang pupunta roon. Sa Qingyun Sword Sect. Noong unang panahon, pagtingin sa tanawing ito, naguguluhan ako kung paano nila naitayo ang bulwagan ng pagpupulong ng Qingyun Sword Sect. Pumasok ang dalawang nakatatandang kapatid. Pinuno ng sekta. Nakabalik na po ang mga disipulo. Tuwang-tuwa siyang lumingon. Mabutit nakabalik na kayo. Mabutit nakabalik na kayo. Bilis. Ikwento ninyo sa akin ang inyong mga naranasan sa paglalakbay na ito. Masunurin si Qingyun na parang bata. Opo. Siguradong ang mga kandilang ito ay kinopya lang ng may akda. Matapos makinig ng ilang sandali, tuwang-tuwa ang pinuno ng sekta. Magaling. Napakagaling. Hindi ko akalain na nagbabakasyon lang kayo ay makakatagpo pa kayo ng duyinhan kaluluwang lason ng kadiliman at ng lihim na kaharian ni Emperador Qing. Tiningnan niya si Qingyun nang may pagmamalaki. Napakaganda ng iyong kapalaran. Nahihiyang bumantong hininga si Qingyun. Pinuno ng sekta. Huwag ninyong sabihin iyan. Muntik na kaming mamatay doon. Niyakap niya ang balikat ng kanyang dalawang disipulo. Ang paglago ay makakamit lamang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangan ninyong maintindihan iyan. Opo, nagsalita si Qingyun. Pero sa pagkakataong ito, medyo kakaiba ang pamilyang yun. Si Elder Yunche ng pamilyang yun. Matapos malagpasan ang ika-10 palapag. Gusto niya ang isang bagay na tinatawag na binhi ng kadiliman. Pinuno ng sekta. Alam niyo po ba kung para saan ang binhi ng kadiliman? Narinig iyon ng pinuno ng sekta na parang isang kulog na dumaan. Binhi ng kadiliman. Opo, agad na lumalim ang tono ng kanyang boses. Alam ko na, bumalik na muna kayo at magpahinga. Iuulat ko ito sa alyansa. Opo, pinuno ng sekta. Gusto ng pamilyang yon ang binhi ng kadiliman. Hindi kaya. Puno ng pag-aalala ang mukha ng pinuno ng sekta. Pagod na umuwi si Qingyun matapos ang mga araw ng paglilingkod sa kapital Izmo. Matapos ang ilang araw na abala, sa wakas ay nakabalik na rin siya sa kanyang kuweba. Kuweba ni Hua Qingyun. Oras na para pag-aralan ka ng mabuti. Kinuha niya ang yamang nakuha niya. Ito ang espiritual na sinaunang bulwagan. Pumikit si Qingyun at ninamnam ang sandali. Nailipat na siya sa naunang lugar. Agad na lumabas si Wang San para salubungin siya. Ginoo. Dumating na po kayo. Medyo kakaiba ang naramdaman niya. Bakit iba ang pakiramdam sa pagpasok dito ngayon kumpara dati?
Paliwanag ni Wang San. Ito ang tunay na anyo ng espiritual na sinaunang bulwagan. Kailangan lang ninyong isipin ito at makakapasok na kayo sa loob ng espiritual na sinaunang bulwagan. Siyempre, maaari rin ninyo itong gamitin bilang isang angkla. Direktang pumunta sa kabundukan ng Wuyon. Inutusan niya ito. Ganoon pala. Noong nakaraan, nagmamadali ako kaya hindi ko pa lubusang naintindihan ang espiritual na sinaunang bulwagan. Ngayon, ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Opo, Ginoo, Ginoo. Sa loob ng espiritual na sinaunang bulwagan, may mga lugar tulad ng silid pagsasanay, hardin ng espiritual na halaman, bakuran ng espiritual na hayop, silid aklatan, silid pandayan, silid alkemiya, lugar ng pagsasanay sa martial arts, at entablado ng pagmamasid sa bituin para sa katahimikan. Ang silid pagsasanay ay nakakatulong mapabilis ang kultibasyon. Ang hardin ng espiritual na halaman ay maaaring pagtaniman ng iba't ibang bihirang espiritual na halaman. Ang bakuran ng espiritual na hayop ay ginagamit para paamuin ang mga espiritual na hayop. Ang silid aklatan ay naglalaman ng hindi mabilang na mga lihim na pamamaraan at gabay sa kultibasyon. Ang silid pandayan at silid alkemiya ay ginagamit para gumawa ng mga fapbaw at tableta. Ang entablado ng pagmamasid sa bituin ay maaaring gamitin para obserbahan ang kalangitan at madama ang lakas ng langit at lupa. Hinihimas ni Ching Yun ang baba. Mukhang napakalaking swerte ang nakuha ko ngayon. Sa dami ng yamang ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera kapag bibili ng libro. Lumapit si Wang San. Ginoo, kung kailangan ninyo, maaari na ninyong gamitin ang mga yamang ito ngayon. Sagot niya, gusto ko rin. Pero hindi pa ako marunong magpanday o mag-alkemiya. Paano ko ito magagamit, Ginoo? Kahit kami ay mga bantay na hindi marunong magpanday o mag-alkemiya. Nag-iwan si Emperador Qing ng maraming mahahalagang pamana. Kasama na ang ilang pamamaraan ng alkemiya at mga plano sa pagpapanday. Naglabas siya ng isang tumpok ng libro. Ayon sa sinabi ni Wang San, ang mga librong ito ay naglalaman ng iba't ibang pamamaraan at lihim. Kung matututunan ninyo ito kasama ang mga planong ito, baka makagawa kayo ng maraming makapangyarihang bagay. Tahimik na nag-isip si Ching Yun. Sa kasong hindi ko maaaring direktang ipakita ang aking lakas. Kung may tulong ng mga tableta at espiritual na sandata, katumbas ito ng pagkakaroon ng ilang karagdagang alas kapag kaharap ang kalaban. Habang naitatago ang aking pagkatao at naipapakita ang nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban. Kinuha niya ang mga libro. Magagandang libro. Sige, pag-aaralan kong mabuti ang mga planong ito at mga libro para makita kung may matututunan akong kapaki-pakinabang. Biglang may naisip si Ching Yun. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay tungkol sa inyo. Inilabas niya ang kanyang mga espiritual na hayop. Tiningnan ni Ching Yun ang jade sa kanyang kamay. Bukod sa pakiramdam ng sagaan ng espiritual na enerhiya, wala siyang ibang nararamdaman. Talaga bang kayang tanggalin nito ang inyong selyo? Agad silang sumagot. Opo, Ginoo. Iyan nga po, pakiusap, Ginoo. Tanggalin niyo na po ang aming selyo. Hindi siya nagatubili at agad na ginawa ito. Mula ngayon, hindi na kayo mga banal na hayop na nakatali. Bibigyan ko na kayo ng kalayaan. Nang matanggal ang selyo, bumalik ang lahat sa kanilang orihinal na anyo. Hindi na kasing cute tulad ng dati. Lahat ng 5 ay walang tigil sa pagpapasalamat sa kanya. Natanggal na ang selyo. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Direktang sinabi ni Ching Yun. Sige na, ang pagkikita natin ay tadhana. Pero sa huli, hindi ako ang inyong amo. Nang makita iyon, naantig sila, Ginoo. Hindi lang ninyo kami tinanggap, kundi binigyan pa ninyo kami ng kalayaan. Karapat-dapat kayong maging amo namin. Higit kan inuman. Handa kaming sumunod sa inyo hanggang sa huli. Kahit sa daan ng kultibasyon o anumang pagsubok sa hinaharap. Handa kaming maging tapat sa inyo habang buhay. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman din niyang medyo cute ang anyong ito. Ngumiti si Ching Yun na parang isang dalagitang naantig ang puso. Bigla siyang may naalala. Sandali, kailan kayo aakyat? Agad silang nahiya. Iyon po, Ginoo. Kahit natanggal na namin ang selyo, kailangan pa po ng kaunting panahon para umakyat. Nagalit si Pangalan. Kailangan ng panahon. Bakit kayo nagmamadali noon? Nakakainis. Aalis na ako. Ching Yun Sword Sect, lugar ng pagsasanay sa martial arts.
Ang bilis ng paglipat ng eksena. Grabe, sa gitna ng magandang tanawin. Nakasuot si Qingyun ng piring sa mata sa isang pamilyar na lumang lugar. Napakasarap matulog ng mahimbing. Bigla, hindi niya maintindihan kung bakit. May isang bagay na nagpatanggol sa kanyang piring. Ang imahe ng isang dalagita ay malinaw na lumitaw sa kanyang maitim na mga mata. Si Shimei pala. Mukhang nagsasanay siya ng espada. Kahit pagod na, nakangiti pa rin siya. Talagang sa kwento lang may ganito. Nang makita ang tanawing ito, namula ang pisngi ng ating pangunahing tauhan na parang nakakita ng unang pag-ibig. Nagpahinga sandali si Shimei at pinunasan ang pawis sa pisngi. Nang makita si Qingyun, tuwang-tuwa siyang lumapit. Kuya, bakit hindi ka pa pumunta sa plaza ng alkemiya? Tumalikod si Qingyun dahil natatakot na makita ang namumula niyang pisngi. Ano? Hindi mo alam. Malapit nang magsimula ang pagsusulit sa alkemiya. Pagsusulit sa alkemiya? Ano iyon? Paliwanag ni Shimei. Iyon ang regular na pagsusulit na inoorganisa ng alyansa ng mga sektang Xian. Sa panahong iyon, may mga taga-suri na pupunta sa bawat sekta para magbigay ng grado. Kahit ano paman, ang pagpapanday, alkemiya, at paggawa ng anteng-anteng ay mga kasanayang hindi maaaring mawala sa bawat sekta. Naisip niya sa sarili, wala akong interes sa alkemiya. At nasa kamay ko pa ang napakaraming lihim na pamamaraan ni Emperador Qing. Kahit hindi ako sumali sa pagsusulit na ito. Ayos lang, mas mabuti pang matulog. Direktang sumagot si Qingyun. Ganoon ba, Shimei? Hindi ako pupunta. Nakita rin niya, si Kuya Hua, hindi marunong mag-alkemiya. Kahit mag-aral pa siya ng husto ngayon, hindi niya makukuha ang unang pwesto. Pero si Kuya Hua, talagang marunong siyang makontento. Tiningnan niya si Qingyun. Kuya Hua, alam kong wala kang interes sa pagsusulit sa alkemiya. Pero kamakailan lang, may isang maestro Mo Fei sa sekta na nag-oorganisa ng libreng kurso sa alkemiya. Narinig kong sa panahon ng klase, hindi kailangang magsanay sa umaga. Talaga bang ayaw mong subukan? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang kanyang saloobin. Hindi kailangang magsanay sa umaga. Ayaw na ayaw kong gumising ng maaga para magsanay. Agad na sinabi ni Qingyun. Shimei, tera na ngayon. Sa plaza ng alkemiya, siksikan ng tao. Sa isang baitang, hindi talaga ako makapaniwala na ngayon ay personal tayong tuturuan ni Maestro Mo Fei. Oo nga, narinig kong ang sining ng alkemiya ni Maestro Mo Fei ay umabot na sa rurok ng kasakdalan. Ngayon, makikita natin siya ng personal. Talagang napakalaking swerte. Hindi inaasahan ni Qingyun na ganito karaming tao. Mas masigla pa kaysa sa palengke. Kahit ano paman, si Maestro Mo Fei ang magtuturo ngayon. Lumingon siya kay Qingyun. Ang mga alkaimista, kahit anong ranggo pa nila, ay malaking tulong sa mga kultibador. Bukod pa riyan, si Maestro Mo Fei, bukod sa nangunguna sa mundo ng alkemiya, ay siya ring punong kinatawan ng alyansa. Malapit na ang oras. Kuya, maghanda na rin tayo. Hinawakan ng maliit na kamay ni Shimei ang kamay ni Qingyun at hinayla siya. Ngunit wala talaga siyang nararamdamang tuwa. Pumunta lang ako rito para iwasan ang klase sa umaga. Tungkol naman sa alkemiya, wala talaga akong interes. Ang anino ng isang tao mula sa loob ang lumabas. Na nagpahanga sa lahat. Iyon ba si Maestro Mo Fei? Si Maestro Mo Fei, isang alkaimista. Ang punong kinatawan ng alyansa ng mga sektang Xian. Isang lalaking nakaputi mula ulo hanggang paa ang lumabas. Nagsimula siyang magturo ng hindi gumagamit ng mikropono tulad sa modernong panahon. Ang alkemiya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang kultibador. Hindi lang nito napapalakas ang kultibasyon, kundi maaari ring iligtas ang buhay sa mga kritikal na sandali, tulad ng tabletang nag-iipon ng enerhiya. Makakatulong ito sa iyo na mag-ipon ng enerhiya ng langit at lupa. Pabilisin ang kultibasyon. O ang tabletang nagpapanumbalik ng kaluluwa. Mabilis nitong maibabalik ang orihinal na enerhiya ng isang kultibador kapag nasugatan. At maaari pang ang ayusin ang mga nasirang meridian sa isang tiyak na antas. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig iyon. Talagang hindi mapagkakaila ang kanyang katanyagan. Patuloy siyang nagturo, o isa pang bagay tulad ng tabletang nagpapalinis ng puso. Makakatulong ito sa isang kultibador na manatiling kalmado kapag kaharap ang mga demonyo sa puso. Hindi maaapektuhan ng mga panlabas na impluwensya. Tamad si Qingyun.
Kabaligtaran ng kanyang siyamay na masigasig na isinusulat ang bawat kaalaman sa kanyang kwaderno. Seryoso talaga. Hindi niya inaasahan na mukhang gustong-gusto ni Siyamay ang asignaturang ito. Ngunit wala siyang gaanong pakialam at komportableng sumandal. Pero ang sarap talaga kapag walang ehersisyo sa umaga. Matutulog muna ako. Lumipas ang oras. Puno na ng mga nahulog na dahon ang bakuran. Pagkaraan ng 2 shichen 4 na oras. Tila oras na para sa kalagitnaan ng semestre. Nagsalita si Mo Fei. Ito ang nilalaman ng unang araw. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang gawain, gumawa ng likidong tableta ng tabletang mabilis na paglaki. Na itinuro ko sa klase. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit sa comics ay kailangan ko pa ring harapin ang eksena ng pagsusulit tulad sa labas. Ginaising ni Siyamay si Qingyun. Kuya, gising na. Oras na para sa praktikal na gawain pagkatapos ng klase. Malabong lumingon siya kay Mo Fei para makinig. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa inyo na personal na maranasan ang proseso ng alkemiya at madama ang pagkakasundo ng yin at yang sa pagitan ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Ang ganitong uri ng libreng kurso. Hindi kaya bahagi ito ng proseso ng paghahanap ng talento. Madaling makakuha ng libreng likidong tableta. Pagkatapos ay ibibigay sa sekta para gamitin. Tama ba? Hindi ba't ito ang libreng sakay, pakinabang? Na pinakapamilyar ko sa nakaraang buhay. Ang mukha ng pangunahing tauhan ay parang ako kapag ginaising ng kaibigan sa klase. Naglabas si Mo Fei ng mga kaldero ng alkemiya at ibinigay sa lahat. Ngayon, bawat isa ay may kaldero na. Oras na para subukan ninyo mismo. Tandaan, ang proseso ng alkemiya ay nangangailangan ng pasensya at pag-iingat. Kaya huwag magmadali sa pagkamit ng tagumpay. Tuwang-tuwa ang lahat. Napakaganda. Matapos ang mahabang panahon ng teoretikal na pag-aaral. Sa wakas ay makakasubok na rin tayo. Buksan ang kaldero. Pagkasabi nito, nagsimula na ang lahat sa praktikal na gawain. Ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Masyado namang mahirap ito. Ano bang mahirap dyan? Hawak ni Lin Yi ang kanyang gawa at ipinagmamalaki sa lahat. Tumingin sila sa loob ng kaldero niya. Sa unang subok pa lang, nagtagumpay na si Lin Yi. Hindi nakapagtataka na isa siyang henyal na disipulo. Lumapit si Mo Fei para purihin siya. Hindi masama, Lin Yi. Ang likidong tabletang ito ay hindi lang malinaw ang kulay, kundi may kaaya-ayang amoy din. At kung pagbabatayan ng linaw nito, siguradong napakaganda ng epekto. May talento ka sa alkemiya. Maraming salamat po, maestro, sa inyong papuri. Patuloy po akong magsisikap. Ginaising ni Siyamay ang tamad na si Qingyun. Kuya, magsimula na rin tayo. Hindi niya gaanong pinahahalagahan ang asignaturang ito. Kahit ano paman, hindi naman ako nakinig sa klase. Kaya bahala na. Ngunit hindi natural na nakakuha si Qingyun ng ningning ng pangunahing tauhan. Kakaumpisa pa lang niya pero naging kumikinang na ang tubig at nagliliwanag. Nakita iyon ni Siyamay at namangha. Napakaganda ng kulay ng likidong tabletang ito. Nag-uusap silang dalawa nang hindi napapansin na may isang taong lumalapit. Nagtanong ito kay Qingyun. Ikaw ba ang gumawa nito? Inamin ni Qingyun. Maestro Mo Fei, may problema po ba? Naguguluhan si Mo Fei. Kakaiba, gumawa ka ng likidong tableta. Ang tanging kulang ay ang kontrol sa apoy. Ang isang uri ng halaman ay hindi kayang tiisin ang init. Kaya dapat gumamit ng mahinang apoy. Ito ang pinakapangunahing kaalaman sa alkemiya. Ngunit ang iyong espiritual na enerhiya at ang dami ng ginamit mong halamang gamot ay perpektong-perpekto. Talagang nakakapagtaka. Hindi naman gaanong nagulat si Qingyun. Ganoon pala, hindi ako nakinig sa klase kaya wala namang kakaiba. Hindi na siya masyadong nagsalita at agad na ginawa ulit. Ang tubig sa loob ng kaldero ay lalong naging malinaw at kumikinang. Nagsimula na namang magbulungan ang mga usisero. Ano ang liwanag na ito? Tingnan ninyo ang likidong tabletang iyon. Tanging ang likidong tableta na may perpektong kalidad ang naglalabas ng ganyang kababalaghan. Ang ganyang uri ng likidong tableta, sa lugar lang ng mga mataas na antas na alkemista ko nakikita. Baka pati ang mga mataas na antas na alkemista ay mahihirapang gumawa nito ng ganoon kadali. Marahil hindi inaasahan ni Qingyun na ang hakbang na ito ay magdudulot ng ganitong pag-unlad. Natigilan si Mo Fei. Hua Qingyun. Ito ba ang unang beses mong gumawa ng tableta? Medyo naguguluhan siya, pero inamin pa rin. Opo, maestro.
Ito po ang unang beses kong sumubok gumawa ng tableta. Nagulat ang mga tao sa paligid. Unang beses palang gumawa ng tableta pero ganito na ang nagawa. Ang kakayahan mong kontrolin ng espiritual na enerhiya ay talagang kamangha-mangha. Isa kang ganap na henyo sa alkemiya. Nakakainis na. Simpleng paggawa lang naman ang ginawa ko. Ayokong mapansin ng ganito. Nagbulungan. Pinagpawisan si Ching Yun dahil hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Puno ng paghanga ang mga mata ni Shamay sa likuran. Kuya, ang galing mo talaga. Ngunit palaging may mga taong naiinggit at hindi kinikilala ang kakayahan ng iba. Ano bang magaling dyan? Kababalaghan lang naman iyan. Hindi pa sigurado ang epekto. Nagbulungan. Oo nga, ang kababalaghan ay kumakatawan lamang sa perpektong kontrol sa espiritual na enerhiya at apoy. Ngunit ang tiyak na epekto ng tableta ay nakasalalay pa rin sa mga sangkap. Kalidad ng mga sangkap, at kalidad ng espiritual na enerhiya ng gumawa ng tableta. Tama, si Hua Qinbian ay palaging tamad sa pagpapataas ng kanyang kultibasyon. Ang likidong tabletang ginawa niya ay maganda lang tingnan pero walang silbi. Ang ating Shamay, napakaganda pero, naiinggit lang kayo dahil hindi kayo makagawa ng perpektong likidong tableta. Kung may nagdududa, pumunta tayo sa hardin ng espiritual na halaman para suriin kung ano ang epekto. Nakangiting sinabi ni Mo Fei. Pero nararamdaman kong may kakaiba. Agad na sinamantala ni Lin Yi ang pagkakataon. Sige, oras na para ipasyal ang kabayo. Tingnan natin kung ano talaga ang nang perpektong likidong tabletang ito. Siyempre, ang pagkagawa ni Kuya Juan ng likidong tabletang ito ay malaking bahagi dahil sa swerte. Kaya kung hindi pumasa sa pagsusuri, lubos ko siyang maiintindihan. Mukha siyang isa sa mga tarantadong mapagkunwari. Pero Kuya Hua, tatanggapin mo ba ang pagsusuri o hindi? Sa ekspresyong ito, gusto ko siyang sampalin. Oo nga, si Hua Qinbian. Hindi talaga nangangahas na sumailalim sa pagsusuri. Pero kung susuriin, hindi ba't malalantad ako? Naramdaman lang ni Ching Yun na parang mga estudyante sila sa nakaraang buhay na nag-aaway. Napaka-immature, ngunit para hindi na kailangang mag-ehersisyo sa umaga sa mahabang panahon. Kailangan niyang sumali. Nainis si Shamay at binigyan si Lin Yi ng tingin na puno ng pagkasuklem. Medyo nagulat si Lin Yi nang makita ang tingin iyon. Kuya Hua, lubos akong naniniwala sa iyong kakayahan. Hindi mo kailangang pansinin ang hamon ng mga taong ito. Sa ganyang kakyut na babae. Hinaplos niya ang ulo. Ayos lang. Kung hindi siya takot, ano naman ang ikakatakot ko? Iniwan niya ito na magulo ang buhok at lumakad palayo. Kuya. Direktang tumayo si Ching Yun sa harap ni Lin Yi at nagpaalala. Mamaya, kapag natalo ka, huwag kang iiyak, ha? Sa hardin ng espiritual na halaman. Pero napapansin ko lang, itong mga dahon na ito. Ilang beses na kayang kinopya ng may akda. Si Mo Fei ang namunguna sa grupo. Ito ang halamang jade na puso. Mukhang kangkong ang usbong na ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang lecture. Depende sa kalidad ng espiritual na likido. Magkakaroon ng iba't ibang pagbabago. Gamitin ninyo ang espiritual na likidong kagagawa lang. Idilig sa Big TM Thou. Ang mananalo at matatalo ay malalaman na. Sino sa inyo ang mauuna? Lumingon si Mo Fei at nagtanong kina Ching Yun at Lin Yi. Siyempre, hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong magpakitang gilas. Ako muna. Dala ni Lin Yi ang kanyang kaldero at dahan-daang umupo sa lupa. Ginamit niya ang tubig sa loob ng kaldero para diligan ang damong lunti ang puso ng katahimikan. Agad na bumilis ang paglaki ng halamang ito. Nang makita ni Lin Yi na napakaganda ng resulta, nagyabang siya at nagsimula na namang magsalita. Hindi ko talaga akalain kung paano nagawa iyon ni Lin Yi. Napakaganda rin ang epekto ng espiritual na likidong ito. Nagsalita si Mo Fei. Napakagaling ng epekto ng gamot. Talagang isang mataas na uri ng likidong tableta. Maraming salamat po, maestro, sa inyong papuri. Namula ang pisngi ni Lin Yi at lumingon sa kanya. Sa totoo lang, ang pinakamataas na pamantayan ng likidong tableta ay hindi ang bilis ng paglaki, kundi ang pagpapalaki sa halamang gamot ng perpekto. Ang disipulo ay masigasig lamang na nagsisikap at pinagtitibay ang mga pangunahing kaalaman. Nang makita ang imaheng ito, naramdaman ni Ching Yun na nasusuka siya. Saan ba sumulpot ang lalaking green tea na ito? Sige na, ako na. Mukhang naiinip na siyang umuwi para matulog. Tulad ko, kaya lumapit na siya para suriin.
Ang kumikinang na tubig na parang bituin ay ibinuhos sa damong lunti ang puso ng katahimikan. Tahimik na tahimik ang paligid. Medyo kakaiba ang naramdaman ng lahat. Hindi tama. Kahit ang mababang uri ng likidong tableta ay dapat may kaunting reaksyon. Tulad ng paglabas ng usok ng espiritual na enerhiya o pagdalaw ng mga dahon. Hindi ba? Pero bakit ang perpektong likidong tabletang ito? Wala man lang kahit kaunting ingay na nagagawa. Hindi kaya ang likidong tableta ni Hua Qingyan ay maganda lang tingnan pero walang epekto? Kabaligtaran ng reaksyon ng mga estudyante. Si Mo Fei ay lubhang nagulat. Ang likidong tableta ni Hua Qingyan ay talagang hindi pangkaraniwan. Dahil ang naunang kababalaghan ay patunay na ng kalidad nito. Kung gayon, bakit wala itong epekto? Nagsimulang magyabang si Lin Yi. Ang tubig na dumadaloy ay hindi nakikipagkumpetensya sa unahan, kundi sa walang tigil na pagdaloy. Tama ba? Sumimangot siya. Walang epekto ng gamot, pang-display lang. Kung ganoon, ano ang silbi ng kababalaghan? Oo nga, mukhang masyado nating pinahalagahan si Hua Qingyan. Nagbulungan ang lahat. Nag-alala si Shamei para sa kanya. Nagsalita siya. Kahit walang pagbabago ang damong lunti ang puso ng katahimikan. Malinaw naman ang espiritual na enerhiya ng likidong tabletang ito. Hindi nyo ba nararamdaman? Biglang gumalaw ang damong lunti ang puso ng katahimikan. Naramdaman ni Qingyun na hindi tama. Napakalakas ng espiritual na enerhiya sa likidong tabletang ito. Parang, hindi pa siya tapos mag-isip nang magsimulang gumalaw ang lupa na parang nahahati. Nakakatakot ang lakas ng pagkasira nito. Ang mga nang-iinsulto kanina ay hindi na makapagsalita ngayon. Hindi makapaniwala na ang maliit na usbong kanina ay biglang naging isang matandang puno. Pagkatapos ay naging isang higanteng puno na parang matagal nang tumubo roon. Diyos ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking damong lunti ang puso ng katahimikan. Paano nagawa ni Hua Qingyan iyon? Masyadong makapal din ang espiritual na enerhiyang ito. Natigilan si Lin Yi. Paano nangyari iyon? Ngayon lang nagsalita si Mo Fei. Hindi kaya ito, paggising ng espiritual na ugat? May nagtanong ulit sa kanya. Paumanhin po, Maestro. Ano po ang paggising ng espiritual na ugat? Bakit hindi pa po namin ito naririnig? Paliwanag ni Mo Fei. Ang paggising ng espiritual na ugat ay isang napakabihirang kababalaghan. Tumutukoy ito sa espesyal na pag-activate ng espiritual na halaman ng likidong gamot. Sa ilalim ng ilang kondisyon. Dahil sa koneksyon nito sa mga ugat ng lupa. Sumisipsip ito ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya na nagpapabilis sa paglaki nito. Ang ganitong uri ng kababalaghan ay tanging si anak ng misteryosong diwang banal. Isang dakilang maestro ng alkemiya noong sinaunang panahon. Ang nakakagawa, si anak ng misteryosong diwang banal, hindi ba't siya ang maestro na ang mga pananaliksik sa tableta ay umabot na sa rurok ng kasakdalan? Ganoon pala. Hindi ko akalain na ganoon pala katalentado si Hua Qingyan. Walang pakialam si Qingyun sa mga salitang ito. Lumapit lang siya at ninamnam ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Kuya Hua, maaari mo bang ibenta sa akin ang likidong tabletang ito? Kahit ilang espiritual na bato pa. Naisip niya, hindi naman ako nahihirapan sa paggawa ng tableta. Pero ang sobrang atensyong ito ay maaaring magdulot sa akin ng hindi kinakailangang problema. Kinagat ni Mo Fei ang labi habang nakatitig sa kanya. Ang paggawa ng tableta ay nangangailangan ng tiyak na kontrol sa espiritual na enerhiya. At malalim na pangunawa sa mga katangian ng mga espiritual na halaman. Kahit ang isang ordinaryong kultibador na dalubhasa sa alkemiya ay mahihirapang umabot sa antas ni Hua Qingyan. Determinado siya. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganito kagandang binhi. Kailangan ko siyang alagaan ng mabuti. Nagmamadaling lumapit si Mo Fei at hinawakan ang braso ni Qingyun. Hua Qingyan, gusto mo bang maging disipulo ko? Ako mismo ang gagabay sa iyo sa daan ng alkemiya. Nang makita ang kilos na ito ni Mo Fei, hindi makapaniwala ang lahat. Ano? Gusto ni Maestro Mo Fei na kumuha ng disipulo. Napakaswerte naman ni Hua Qingyan. Gayunpaman, agad siyang tumanggi. Maestro, salamat po sa inyong pagtingin. Pero mayroon na po akong guro. Sino ba naman ang kayang gumawa ng dalawang trabaho? Hindi ba tiyan ang sistema ng pagtatrabaho sa nakaraang buhay? Pero sa realidad, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang pera. Mga kaibigan, isa pa, ang alkemiya para sa akin ay isang libangan lang.
Ayokong maging full-time na alchemista. Kahit patayin pa si Qingyun, hindi niya gagawin. Parang bata si Mo Fei na nag-aalok ng mga benepisyo sa kanya. Hua Qingyun, maging disipulo ko. Ang allowance mo sa kultibasyon bawat buwan ay napakarami. Maaari kong dagdagan ang bilang ng iyong mga espiritual na tableta sa 14 o 15 piraso. At ang bilang ng mga espiritual na bato ay maaari ring tumaas ng naaayon. Maestro Mo Fei, hindi kayo sapat na magaling. Kundi tamad lang talaga ako. Hindi ako angkop na maging alchemista. Ganoong kagandang kondisyon. Tinanggihan pa. Tama, iyon si Maestro Mo Fei. Narinig kong nagturo na si Maestro Mo Fei ng maraming mahuhusay na alchemista at lahat sila ay nakamit ang malalaking tagumpay sa daan ng alkemiya. Ang pagpapalampas ni Hua Qingyun sa ganitong magandang pagkakataon ay talagang hindi maintindihan. Narinig ni Lin Yi ang mga salitang iyon. Tila sisubog na siya sa galit. Hindi makontento. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi sumuko si Lin Yi. Sa tingin ko, nagkataon lang iyon. Kuya Hua, maglalakas loob ka bang lumaban sa akin ng isa pang beses? Kung si Kuya Hua ay talagang isang henyo sa alkemiya, maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para patunayan ulit ang kanyang sarili. Malakas na tumama ang kanyang mga yapak sa lupa. Biglang may isang pares ng maliliit na paa ang lumapit. Hamarang si Shamei kay Qingyun at itinuro si Lin Yi. Kahit 1,000 beses ka pang lumaban, hindi mo matatalo si Kuya Hua. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi nang ahas sumagot si Lin Yi. Hindi nang ahas magalit. Ang mga mata ni Shamei ay parang kayang tumagos sa anumang tinitingnan niya. Dahil ayaw niyang makakuha ng masyadong maraming atensyon. Sumunod na lang si Qingyun. Oo, tama ka. Ano? Sa totoo lang. Nagkataon lang. Hindi ko naman sinasabing henyo ako o ano. Paalam na po, Shamei. Tara na, sa totoo lang. Gusto lang niyang mabilis na makaalis doon. Hindi pa rin sumusuko si Mo Fei. Hindi ko akalain na bata pa pero may ganito ng talento. Pero napaka mapagkumbaba, bukas palad, at comfortable. Talagang madaling turuan ang batang ito. Hindi rin niya inaasahan na darating ang araw na ito. Nag-alala si Shamei para sa kanya. Kuya, ang hamon ni Lin Yi ay dahil lang sa inggit. Hindi mo kailangang pansinin iyon. Paliwanag ni Qingyun. Noong una, sumali lang ako sa klase ng alkemiya para iwasan ang ehersisyo sa umaga. Ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga. Bigla siyang may naalala. May isa pa akong bagay. Muntik ko nang makalimutan. Kuya, kaninang umaga, pinapasabi sa akin ng pinuno ng sekta na may ilang misyon sa labas ng sekta na kulang sa tao. Kaya gusto kanyang ipadala para gawin ito. Agad na nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kada rating ko lang mula sa 2 araw na pahinga. Bakit ako na naman ang ipapadala sa misyon? Agad na sinamantala ni Mo Fei ang pagkakataon. Anong misyon iyan? Si Hua Qingyun ay isang magandang binhi. Dapat siyang manatili para maghanda sa kompetisyon sa alkemiya. Lumingon siya na may naguguluhang tingin at tanong. Bigla, hindi niya maintindihan kung ano ang nakita niya. Direktang nagtanong si Qingyun. Maestro, ang ibig ninyong sabihin, kung susundan ko kayo para mag-aral ng alkemiya, hindi ko na kailangang lumabas para sa misyon. Tama po ba? Puno ng determinasyon ang mga mata ni Mo Fei. Tama, sino mang maglalakas loob na paalisin ka para sa misyon. Haharapin ko siya. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi nagatubili si Qingyun at agad na sumang-ayon. Maestro Mo Fei, handa po akong sumama sa inyo para mag-aral ng alkemiya. Tinapak ni Mo Fei ang balikat niya. Sige na. Ang isang magandang binhi na tulad mo ay dapat talagang mag-alkemiya. Tuwang-tuwa siya. Sa mundo ng mga kultibador, ano ba ang pinakamahalaga? Siyempre, mga talento. Ang isang henyo tulad ni Hua Qingyun. Siguradong may pagpapatuloy niya ang aking pamana. Nahihiyang nagtanong si Shamei sa likuran. Pwede ba iyon? Pinayuhan siya nito. Munting kaibigan Yu. Pagbalik mo, sabihin mo kay Wen Jian na sinabi kong huwag nang paalisin si Hua Qingyun para sa misyon. Nahihiya si Shamei. Maestro Mo Fei. Bagamat napaka-apurado ng misyon ng sekta. Kung sinabi niyo na po iyan, natural na hindi kami mangangahas na tumutol. Nangako siyang personal na gagabayan si Hua Qingyun at tutulungan itong umunlad pa sa sining ng alkemiya. Para sa sekta, isa rin itong magandang bagay.
Puno ng hindi masabing damdamin ang mga mata ni Mo Fei. Munting kaibigan, nakikita kong mayroon kang malalim na pangunawa at talento sa alkemiya. Lumingon siya kay Qingyun. Tila gagawin ni Mo Fei ang lahat para makuha si Qingyun. Kung nag-aalala ka tungkol sa pagiging disipulo, hindi mo na kailangang maging disipulo. Handa pa rin akong ipasa sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Pati si Qingyun ay hindi inaasahan na ganoon pala siya kahalaga kay Maestro Mo Fei. Handa siyang turuan ng walang anumang kondisyon. Salamat po, Maestro, sa inyong pagpapahalaga. Agad na yumukod si Qingyun sa harap ng kanyang bagong guro. Naglabas si Mo Fei ng ilang bagay. Ito ang 3 race 8 ng tableta at isang aklat ng lihim na pamamaraan ng alkemiya na ako mismo ang gumawa. Pagbalik mo, sundin mo ang mga resetang ito para matutong gumawa. Pagkaraan ng 3 araw, dalhin mo ang mga tabletang ginawa mo sa lugar ng pagsasanay sa martial arts para subukan ang epekto. Paalala niya, pero ang parehong uri ng race 8 ng tableta. Kabibigay ko lang din ng isang kopya kay Lin Yi. Pagkaraan ng 3 araw, maglalaban kayo ni Lin Yi. Sumimangot si Lin Yi habang nakatingin kay Qingyun. Ngunit walang anumang reaksyon ang mukha ni Qingyun. Ituring mo na lang iyan bilang paghahanda sa pagsusulit sa alkemiya pagkaraan ng 1 buwan. Bukod dito, kung mananalo ka, makakatanggap ka ng gantimpala. Iyon ay isang misteryosong tableta na ako mismo ang gumawa. Ang lahat ay parang ako. Parang kakatapos lang mag-aral tapos pinapasagot na agad sa pagsusulit. Pagkaraan ng 3 araw, magkakaroon ng laban sa alkemiya. Tama, kung may tunay na kakayahan o wala. Malalaman natin sa oras na iyon. Nakaka-excite talaga. Sino kaya ang mananalo kina Lin Yi at Hua Qingyun? Determinado si Lin Yi. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan kong magsikap sa paggawa ng tableta. Sa oras na iyon, sa harap ng publiko, ibubunyag ko ang tunay na mukha ng manlolokong ito. Maestro Mo Fei, sumasang-ayon po ako sa inyong ayos. Tiningnan niya ang mga papel sa kanyang kamay. Sa loob ng 3 araw na ito, maaari kong gamitin ang dahilan ng pag-aaral ng alkemiya para iwasan ang lahat ng misyon at magpahinga ng comfortable. Ngumiti siya. Napakagaling. Lubos kong hinahangaan ang iyong saloobin. Kung gayon, magkita tayo ulit pagkaraan ng 3 araw. Namangha si Shimei. Talagang si Kuya. Hindi lang siya magaling sa pag-unawa sa daan ng espada at pananaliksik sa sining ng anteng-anteng. Kundi may likas na talento rin pala siya sa daan ng alkemiya. Ngayon, napansin pa siya ni Maestro Mo Fei. Tumawa si Qingyun. Haha, ganoon ba ako kagaling? Sa papuri mo, Shimei, medyo nahihiya ako. Pala, marunong din palang mahiya si Kuya. Masayang nag-usap ang dalawa. Bigla siyang lumapit at sumiksik sa dibdib ni Qingyun. Agad na nag-isip ang utak ni Qingyun. Namula ang kanyang pisngi. Ngunit pala, curious lang si Shimei. Ano kaya ang nakasulat sa resetang ito? Nang makita iyon, nahiya siya at nagsimulang magpakaseryoso. Ang unang bagay ay tabletang jade na dahon ng berdeng sangay. May napakalakas na epekto sa pagpapagaling ng mga sugat sa loob at labas. Isang bola at isang piraso ng papel ang lumitaw. Paliwanag ni Qingyun kay Shimei. Ang pangalawa ay tabletang lunas sa lason na kulay jade. Isang tableta na may magandang epekto sa pag-alis ng lason. Ang pangatlo ay tinatawag na haang tabletang nagpapataas ng enerhiya ng dilaw na dragon. Makakatulong ito sa mga kultibador na malampasan ang mga hadlang at mapataas ang kanilang kultibasyon. Naguguluhan siya. Kuya Hua, ang mga bagay na ito ay hindi kayang gawin ng mga baguhan pa lang sa alkemiya. Kampante si Qingyun, si Maestro Mo Fei, kung binigyan niya ako ng ganitong hamon. Siguradong may dahilan siya. Ayos lang. Nag-aalala siyang paalalahanan si Qingyun. Kuya, huwag mong kalimutan. Si Maestro Taiyak, ang guro ni Lin Yi, ay may mataas na posisyon sa sekta at dalubhasa rin sa alkemiya. Nag-aalala ako na kung malaman niya ang tungkol sa kompetisyong ito, siguradong palihim niyang tutulungan si Lin Yi. Kuya, sa pagkakataong ito, kailangan mong gumawa ng tableta ng maayos. Huwag kang maging tamad tulad ng dati. Tiniyak ni Qingyun kay Shimei. Huwag kang mag-alala, siguradong magiging maingat ako. Qingyun Sword Sect, Kengjian Shanpik, Diyos ko, ang daming paglipat ng eksena. Sumasakit ang ulo ko. Guro, ang inyong disipulo na si Lin Yi ay humihingi ng audiensa. Pumunta siya sa isang kuweba sa bundok at nagsalita. Sa loob,
Hindi alam kung automatikong pinto o ano. Pero bumukas ito. Pasok. Tumingala si Lin Yi. Guro, may isang bagay po akong hihilingin na gabay. Sabihin mo ng detalyado. Si Maestro Taiyak ay nakaupo at nagme-meditate. Ikinwento ni Lin Yi ang buong pangyayari. Ganoon po ang nangyari. Inilabas niya ang 3 piraso ng papel. Nagbigay po si Maestro Mo Fei ng 3 mahiwagang race 8 ng tableta. Sa loob nito, maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Umaasa po akong gagabayan ninyo ako. Kalmadong iminulat niya ang kanyang mga matang puno ng kulubot. Ganoon pala, sa loob ng 3 araw na ito, ituturo ko sa iyo ang ilang lihim na pamamaraan ng alkemiya. Ngunit sa daan ng alkemiya, ang pinakamahalaga ay ang determinasyon at pagsisikap. Kailangan mo ring magsumikap ng husto. Nakamit ang layunin. Agad na yumukod si Lin Yi. Maraming salamat po, guro. Tuwang-tuwa siya sa sarili. Sa tulong ng guro, siguradong mananalo ako sa batang si Hua Qingyan na iyon. Sa kuweba ni Hua Qingyan. Mula sa loob ng bahay. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Ginoo, nakabalik na po kayo. Tumingin siya sa paligid at nagulat. Ganito kalinis. Ito pa ba ang kuweba ko? Pala. Dati ay ginamit ni Hua Qingyan ang sining ng paglilinis para ayusin ang kuweba. Ngunit ngayon, dahil sa pamamahala ng mga isang uri ng ibon, espirito, lahat ng bagay sa kuweba ay malinis at maayos. Sana sa bahay namin may ganito rin. Masipag silang naglilingkod sa kanya. Ginoo, uminom po kayo ng tsaa. Hawak ni Qingyun ang tasa ng tsaa. Naramdaman niyang hindi masama. Ito ang tinatawag na pahingang buhay na dapat kong tamasahin. Tungkol naman sa pag-aaral, agad niyang naalala ang tambak na takdang aralin. Iwinaksi ni Qingyun ang lahat at kinuha ang mga librong madilim. Anong kalokohan ang pag-aaral na iyan? Kung may oras, mas mabuti pang magbasa ng libro. Saang bahagi na ba ako ng bagong librong ito? Ang oras ay hapon na pala. Kinabukasan, maaga pa lang, si Qingyun ay nasa gitna ng panaginip. Kuya, hindi ka pa ba gigising? Nakahiga siya sa gitna ng mga librong hindi naman disente. Ha? Anong ingay iyon? Si Shimei. Nagmamadaling nagising si Qingyun. Hindi na makapaghintay si Shimei. Kinatok niya ang pinto. Kuya, ano bang ginagawa mo riyan? Magulo ang buhok ni Qingyun nang lumabas. Shimei, ang aga mo naman. May problema ba? Kinuha niya para kay Qingyun ang isang tumpok ng libro. Kuya, lahat ng ito ay mga aklat tungkol sa alkemiya. Nasa silid aklatan. Naisip kong makakatulong ito sa iyong sining ng alkemiya. Salamat, Shimei. Pero wala talaga akong. Kahit gustong tumanggi. Ang mga mata niyang puno ng pag-asa ay hindi niya kayang tanggihan. Napilitan siyang tanggapin. Sige, sisiguraduhin kong pag-aaralan ko ito ng seryoso. Bukas na ang huling araw ng laban sa alkemiya. Sa oras na iyon, magdadala ako ng mga tao para subukan ng iyong tableta. Kuya, huwag kang maging tamad. Ha, magkita tayo bukas. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Bamantong hininga si Qingyun. Masyadong nagmamadali si Shimei. Mukhang kailangan ko talagang gawin ito. Sige na nga, hindi ba't isang maliit na daan lang ng alkemiya ito? Ngumisi siya habang tinitingnan ng tumpok ng libro sa kanyang kamay at determinadong binuklat ang bawat pahina. Heto na ako. Noong una, iniisip ni Qingyun na medyo boring. Ngunit ganap na nagbago ang kanyang isip. Interesante. Napaka-interesante. Hindi ko akalain na ang alkemiyang ito, kahit komplikado, ay lalo kong nagugustuhan kapag nalulutas ko ang isang problema. Talagang nakakagulat, ayon sa naalala niya sa nakaraang buhay. Madalas niyang sinusubukan ng paulit-ulit ang isang laro hanggang sa magtagumpay. Siyempre, iyon ay bago siya pumasok sa trabaho. Kaya naman, pagdating sa ganitong uri ng laro, wala namang kahirap-hirap, mula nang dumating ako sa mundong kangyuan na ito. Wala na akong ibang libangan kundi ang pagbabasa ng mga nobela. Nakakabobo na. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa Pyldores ng lihim na Jade Essence ng kalinisan kapag natapos na. Nagsimula ng buksan ni Qingyun ang kaldero para sa alkemiya. Pumasok ang puting lobo sa silid. Nang makita si Qingyun na gumagawa ng tableta, nagulat ito at tinawag ang iba pa niyang kasamahan. Tingnan ninyo ang tuktok ng ulo ng amo. Iyon ba ang kababalaghan ng dakilang daan? Nakakagulat talaga. Sinuri ni Qingyun ang mga sangkap. Prutas na zuanhuang. Damong espiritual na bituin. Dahon ng yumin. Tinyempo niya ang oras.
Ito na ang pagkakataon. Sirain. Ang kaldero sa kanyang kamay ay nagkaroon ng malakas na reaksyon. Napuno ng matingkad na berdeng likido ang buong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas, isang tableta ang lumitaw. Nagulat ang Phoenix. Iyon ba, kidlat ng tableta? Tulalang nagtinginan ang mga espiritual na hayop. Isang beses lang ginawa ng amo. Pero nakagawa na siya ng tabletang may 9 na marka. Tabletang may 9 na marka. Ano ang pinagkaiba noon? Sa mundo ng alkemiya, ang tabletang may 9 na marka ay isang uri ng alamat. Ayon sa kanilang nalalaman, karamihan sa mga alkemista ay nakakagawa lamang ng tableta na may 1 hanggang 3 marka. Ang mga alkemista naman na nakakagawa ng 4 hanggang 6 na marka ay tinatawag na mga maestro. Ang epekto ng kanilang mga tableta ay napakaganda. Malayong mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tableta. Kaya naman sila ay lubos na iginagalang. Ang mga tabletang may 7 hanggang 9 na marka naman ay napakabihira. Bawat isa ay maituturing na yaman ng langit at lupa. Gayunpaman, tila hindi pa nasiyahan si Qingyun. Ang tabletang ito, bagamat mabilis na nagpapagaling ng mga panlabas na sugat, ay may epekto ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya sa katawan. Sa gitna ng laban, isa itong malaking kahinaan. Ngunit kung maaari itong magpagaling habang hindi nauubos ang espiritual na enerhiya. At maaari pang magdagdag ng espiritual na enerhiya. Hindi ba't mas maganda iyon? Naisip niya, kailangang baguhin ang ilang sangkap. Bakit hindi ko palitan ng prutas na zuanwang ng bulaklak na huyet na mata? Oo nga pala. Kapag gumagawa ng tableta, kailangang gumamit ng espiritual na halaman ng Xianhua. At dagdagan pa ng kaunting batong minkwang. Kahit medyo dismayado noong una. Ngayon ay lalong nagiging interesado si Qingyun habang nag-iisip. Parang sistema ng pagsasama-sama sa laro. May anumang posibilidad. Buksan ulit ang kaldero. Tuwang-tuwa ang mga espiritual na hayop. Dati, akala pa namin nakikinabang ang amo sa amin. Ngayon, pagtingin namin, mas mabuti pa sigurong wala kami. Kidlat na naman ng tableta. Kailan pa naging ganito kadali gumawa ng kidlat ng tableta? Kami pala ang nakikinabang dito. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw. Nagniningning sa bawat sulok. Sino ba namang makakaisip na pagsamahin ang kata ng dahon ng kidlat sa tableta? Ang sining ng alkemiya ng amo ay umabot na sa rurok ng kasakdalan. Oo nga, ang galing talaga ng amo. Nakatitig ang mga espiritual na hayop sa tableta. Ang tigre at dragon naman ay humihilik ng malakas. Kayo pa talaga ang nagsasabi niyan. Matagal ko nang sinabi ni Araw na Dragon. Lubos na nasisiyahan si Qingyun. Paeldoris ng lihim na jade essence ng kalinisan. Paeldoris ng lunti ang hangin ng pagpapagaling. Paeldoris ng gintong dragon ng pananaig ng chi. Sa wakas, nagtagumpay na rin. Sakto namang dumating ang kanyang Shimei. Kuya, nandyan ka ba? Mukhang dahil sa sobrang abala sa pagsasanay. Nakalimutan na ni Qingyun ang oras. Ang bilis naman ng isang araw. Shimei, bakit ang aga mo yata ngayon? Masayang sumagot ito. Kuya, sinabi ko na naman, di ba? Ngayon, kailangan kong hanapin ang ilang nakababatang kapatid na babae at lalaki para subukan ang iyong tableta. Nagbibigay pugay kay Kuya Hua. Ang tatlong nasa likuran, nagula-gulanit ang katawan, ay yumukod. Sila ay sina Liu Qing, Meng Zhao, at Gui Laobay, mga disipulo ng Qingyun Sword Sect. Si Qingyun, na parang nakahanap ng damong magliligtas sa kanya. Mabuti naman. Kung gayon, abala na kayo, mga nakababatang kapatid. Sakto, espesyal ang aking pangangatawan kaya hindi ko makikita ang tunay na epekto ng mga tabletang ito. Ngayon, may mga dagang puti na dumating mismo sa aking pintuan. Medyo nag-aalala sila. Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam ko? Puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Itong si Kuya Hua, mapagkakatiwalaan ba talaga? Nandito na tayo sa puntong ito. Wala na tayong magagawa kundi subukan. Kahit ano paman, malaki naman ang gantimpala ni nakatatandang kapatid na babae yu. Isang tableta lang. 10 pirasong mataas na uri ng espiritual na bato na agad. O baka huwag na lang. Mas mahalaga pa rin ang buhay. Tiniyak sila ni Shimei. Pero hindi nyo kailangang mag-alala. Si Kuya Hua, bagamat baguhan pa lang, nakita nyo na naman mismo ang kanyang talento sa daan ng alkemiya. Hindi ba? Ito ay isang bihirang pagkakataon.
Maniwala kayo sa akin. Siguradong maraming mabuting bagay ang may dudulot nito sa inyo. Lumapit siya at nagtanong tungkol sa sakit ng mga dagang puti. Sige na, sabihin niyo kung anong mga sintomas ang nararamdaman ninyo. Isa-isang nagpakilala ang bawat isa at sinabi ang kanilang mga karamdaman. Kuya, ako po si Liu Qing. May kaunti po akong panlabas na sugat. Kuya, ako po si Meng Zhao. Nalasan po ako. At ako po si Gui Laobay. Hindi po tumataas ang aking kultibasyon. Hinawakan ni Qing Yun ang braso ng nakababatang kapatid na lalaki. Ganoon pala. Sige, Liu Qing. Magsimula tayo sa iyo. Nanginginig na hawak ni Liu Qing ang tableta. Kuya, bakit ganito kaberde ang tabletang ito? Sigurado po bang walang problema? Puno ng tiwala ang itsura ni Qing Yun. Kapatid na Liu, huwag kang mag-alala. Ang Pile Doris ng lihim na Jade Essence ng kalinisan na ito. Bagamat kakaiba ang kulay, ay talagang isang banal na gamot para sa pagpapagaling ng mga sugat. Ang berdeng kulay nito ay dahil sa isang napakahalagang halamang gamot na tinatawag na Pile Doris ng lihim na Jade Essence ng kalinisan. Ang halamang gamot na ito ay nakakatulong mapabilis ang paggaling ng mga sugat. Lumingon si Liu Qing para humingi ng tulong. Nakakatandang kapatid na babae, ngunit isang tingin lang na puno ng pagbabanta ang natanggap niya mula rito. Nang makitang wala nang magagawa, hindi na siya nang ahas tumutol at diretsong ininom ang tableta. Agad na nagkaroon ng kakaibang kilos si Liu Qing. Nag-aalalang nagtanong si Meng Zhao. Liu Qing, ano ang nararamdaman mo? Ang buong katawan niya ay parang nakuryente. Yutal-yutal na nagsalita si Liu Qing.